Ngayong umaga, ang Lee Corporation at Parkson Group sa proyektong Binhay New City ay nagkasundo ng strategic partnership. Ayon sa balita, ang Binhay New City ay maglalaan ng 100 na bilyong piso. Lee Ji-Yuan, ano naman kung may 100 bilyon kang kontrata? Ngayong araw, iyan ang katapusan mo. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Presidente. Tumawag ang ospital. Nag-aarting bata si MS Su. Ayaw nang manatili doon. Ano? Sandali lang po. Hindi maabot ang tinatawagan. President Su. President Su, maligayang pag-uwi. Ang pag-uwi ko, wag muna ipaalam kaninuman kapag naayos ko na kaming mag-ina. Hay, nasaan ang anak ko? Papa, sinusundo mo na ba kami ni Mama? Wow, ang astig mo, Papa. Hindi ko inakalang uso ang estilo ng pulubi dito. Ano nang tawag mo sa akin? Papa, ang tawag ko sa'yo. Kahit nakapulubing damit ka man, agad kitang nakilala sa unang tingin. Sorpresa ba? Hindi mo inaasahan? Sumenme, ano nang ginagawa mo? Mama, halika na dito. Nakita ko na si Papa. Papa, nung ipinanganak ko si Mengme, nasira ang nerve cells ko, kaya nakalimutan ko kung sino talaga ang ama ni Mengme. Pero kahit sino pa ang ama ni Mengme, hindi itong pulubing Mengme, alam kong gusto mo ng Papa, pero hindi pwedeng basta ka na lang mamili. Mama, hindi ako nanggugulo. Ito yung larawang binigay ng detective. Sabi ng detective na si Papa ko raw ay siya mismo. Anak, hindi naman magkamukha. Niloko ka ng detective. Matalino, hindi basta maluloko. Sinadya lang ni Papa magpulubi, kaya hindi mo nakilala. Anak, pwede bang siya ay tunay na pulubi? Ha? Ano nang pangalan mo? Anak, kita mo na, hindi niya alam sariling pangalan. Paano siya magiging Papa mo? Mama, wala ka rin naman maalala. Dalhin muna natin siya sa bahay. Sakaling siya nga si Papa. Boss Su, para sa akin itong pulubi ay may pagkamukha kay Mengmeng. Pwede nating ipad na test. Ako ay Jiangxing socialite na si Xu Mengme. Lumaki sa gintong kutsara. Lahat ng gwapong lalaki na kilala ko na. Imposibleng makabuntis ako ng pulubi. Kahit bumagsak ang langit ngayon, ang ama ng anak ko, hindi siya. Lumabas na ang resulta. Boss Su, itong pulubing ito ay tunay na ama ni Mengmeng. Ano? Boss Su. Boss Su. Mga walang kwenta. Hindi nyo mahanap ang tao. Sayang ang sweldo nyo. Akala ko pagkatapos patayin kapatid ko, makukuha ko na ang bilyon-bilyong proyekto. Hindi ko inakalang may backup plan siya. Itinago ang kontrata sa kanyang safe box. 5 taon na. Hindi ko pa nabubuksan ang safe box. Ang Binhay Cheng contract. Malapit nang mag-ex. Bibigyan ko pa kayo ng 1 linggo. Kung hindi nyo pa rin makita, kayo at siya ay maglalaho na. Boss Lee, huwag kang magalit. Tinipon ko na ang mga world-class lockpicking experts. Sisiguraduhin sa loob ng linggo, mabubuksan namin ang safe box. Sigurado ka? Mabubuksan nyo ang safe box? Syempre, basta malaki ang bayad, matitiyak naming magtatagumpay. Daddy, tingin sa'yo ni Mama, parang sa basura lang. Baka paalisin ka pa niya. Pasensya na, Mengmeng. Ako'y. Huwag kang humingi ng tawad. Sumunod ka na lang sakit. Ako bahala sa'yo. Di ka na magugutom. CJ, susundin lahat ng utos mo. Daddy, tatawagin ko si Kuya Butler. Pagupit ka ng astig. Teka muna, mapapamangha si Mama. Meng Hui, sa tingin mo ba noon, napektuhan ako ng kula, ba't ko pinatulan ang pulub? Boss Su, hindi pulbo siya mula pagkabata. Siguro nitong mga tao may nangyaring malala, kaya siya napariwara. Tama ka nga.
Dahil ama siya ni Mengmeng, titira muna siya dito. Huwag muna nating paalisin. Mama, tingnan mo. Naku po, ang pogi pala ng pulubing to. Hindi pala ako naengkanto. Nagpagabilang sa gwapo. Mama, wag mo siyang paalisin. Kung ayaw mong maging asawa mo siya, gawin na lang nating anak. Madali lang magpalaki. Dagdagan lang ng plato. Konting kanin lang yan. Siya, pwede siyang alaga. Kung di talaga kaya, gawin na lang naming aso. Sumenme, tunay mong ama to. Gusto mo siyang gawing aso. Mas mabuti nang nasa loob ng bahay kaysa maging asong kalye. Mama, ayaw kong magutom siya. Sige na nga, tigil na yan. Di ko siya pinaalis. Gusto mong manatili? Pwede rin. Basta sumunod ka. Kay Mengmeng. At sakin. Di ako mama mo. Ako si Xunyanchu. Sumunod kay Chu. Ano man sabihin ni Chu, susundin ko. Bakit di ako naiinis? Sa pagkapit niya, baka naman, naging kami noon. Doktor, pakisama siya para sa kumpletong pisikal na eksaminasyon. Sige, sundan niyo ako. Huwag kang mag-alala, ihintayin kita rito. Si Lee Ji-yuan, Pangulo ng Lee Corporation, nawala sa loob ng 5 taon. Baka nga siya ay bumalik na. Patay na si Lee Ji-yuan noon pa. Ang presko ng Lee Corporation ngayon para ayusin ang mga kontratang. Iniwan ni Lee Ji-yuan sa Binhai Project. Ang proyektong iyon ay halagang 100 bilyon. Nakalokang kontrata sa safe ni Lee Ji-yuan. Nabalitaan ko na ang locker na yun. Si Lee Ji-yuan lang ang makakabukas. Parang pamilyar ang safety deposit box. Mukhang nakita ko na ito dati. Hoy Menghui, magkakaroon ang Lee Corporation ng press con sa susunod na linggo. Kuhaan mo ako ng invitation. Gusto kong puntahan. Sig boss. MS, Shu. Tapos na ang check-up. Maliban sa matandang brain injury, normal naman ang lahat, lalo na. Ano nang lalo na? Maganda ang kanyang sexual function. Sino ang nag-utos niya? Di mo ba sinabing kumpletong check-up kasama yon sa physical exam? Doc, maayos pa ba ang brain injury? Hindi na. Chu. Ano daw yung maganda sakit? Tumahimik ka na. Ay, Parang aso kung kumapit itong lalaki. Alis na tayo. Nanay, sana ikaw lang ang pumunta. Bakit dinala mo pa siya? Bakit parati kang ganyan? Pag nakikita mo ang kapatid mo, huwag mong ilabas ang galit mo. Sa mukha mo ng palabas. Kung hindi sa mukha, sa pader ko ba ilalagay? Mukha ba akong Mona Lisa? Sige na nga, hindi ako naparito para makipag-away. Balita ko maganda ang takbo ng kumpanya mo. Talagang anak kita. Maganda ka hindi lang sa itsura. Magaling ka pa sa trabaho. Nanay, kung may sasabihin ka, huwag kang magpaikot-ikot. Hindi ka ba ayaw magpakasal? Ayaw ko magpakasal. Eh bakit ngayon? Kahit may anak kang baba, paglaki niya mawawala din siya. Ang babaeng napangasawa, parang tubig na nasaboy na. Kaya mabuti pa, ibigay mo na lang ang kumpanya sa kapatid mo para hindi mapunta sa iba ang kayamanan. CJ, Salamat talaga ate. Talagang tunay kang kapatid. Babawi ako sa'yo balang araw. ako ay Xu, ikaw ay Han. Paano tayo magkapatid? Kung ganun, pumunta ka bukas sa munisipyo para magpalit ng apelid. Tapos tigilan mo na ang tatay, biological na ama. Shuniencho, ano ba yung pinagsasabi mo? Nanay, ikaw ang nagsisinungaling. Dinala mo ang anak ng bagong asawa para manghingi ng malaki sa akin. Walang hiya ka talaga. Para din naman sa'yo to. Mahirap mag-alaga ng bata habang nagtatrabaho ka. Kung tutulungan ka ng kapatid mo, mapapagan ang buhay mo. CJ, papuntahin mo na siya para mag-alaga. Kailangan ko ng katulong sa bahay. Shuniencho, isa lang naman ang anak mo. Bakit kailangan mo ng malaking pera? Hindi mo naman mauubos yan. Sino sila? Diyos ko, bakit siya nakahubad? Bakit may lalaki sa bahay nyo? Bakit bawal magkaroon ng lalaki dito? Ayaw ko magpakasal, pero hindi ako robot. Hindi ako mag-aasawa. Hindi rin ako napipigil sa sarili. Ikaw. Walang hiya. Walang hiya. Bigla kong naramdaman, masaya pala ang may lalaki. Ang galing mo kanina, Daddy. Napaals mo ang matandang bruha at ang malikot na batang lalaki. Sumenme, ikaw ang nagturo sa kanya nito. Opo, Mommy. Ang galing ni Daddy, diba? Ikaw din ba ang nagturo sa kanyang tawagin akong ate?
Nagustuhan mo ba, mommy? Kung nagustuhan mo, sumenme. Kung ikaw ay masama, okay lang. Pero dinidikta mo pa si daddy. Eight. Bakit nasa kama mo ako? Hindi ba kita pinatulog? Sa kwarto ng katulog. Ate, masama ang pakiramdam ko. Anong masakit? Saan? Dito masakit. Hindi to sakit. 8. Huwag mo akong tawaging Wala akong kapatid na lalaki na tulad mo. Hindi na kailangang pumunta sa ospital. Sabi ko na nga hindi to sakit. Walang ospital na kailangan. Maliban sa matandang sugat sa utak niya, normal naman siya sa lahat ng bag. Lalo na sa ano? magaling siya sa pagtatalik. Nako, bakit ko ba iniisip? Ate, huwag mong sasaktan ang sarili mo. Saktan mo na lang ako. Ang pogi at mabait pa. Wala namang mawawala kung matutulog tayo. Naku po, hindi ako nagkakamali. Chochu, gising ka na. Sino nagsabing mag-ehersisyo ka rito? Si Mengmeng ba naman to? Sabi ni Mengmeng, ang muscle ang pinakamagandang dote ng lalaki. Ano pa raw ang sinabi niya? Huwag mong hayaang iwan ka, mag-ehersisyo ka. Pwedeng walang pera ang lalaki, pero wag lang walang muscle. Su Mengmeng. Mommy, gising ka na? Pasok na ako sa eskwela. Si Daddy ang maghahatid sa akin ngayon. Pwede ka pang matulog ng konti. Sige, alis na kayo. Huwag kayong malate sa unang araw. Esan. Nakontrola naman ako ng mag-amang to. Daddy, sa tingin ko, nagugustuhan ka na ni Mommy. Gusto ko rin siya. Pero hindi pa ito sapat. Kailangan pakasalan ka ni Mommy bago tayo magtagumpay. Tulad ng sabi ng matatanda, Isang binatang mukhang artista, isang batang pasanin. lalaking marunong magluto't mayaman. Lalaking naghugas ng pinggan maging boss. Lalaking minamahal ang asawa. Sagana sa pera't biyaya. Pag namatay kayong dalawa, ang yaman ni Shuni Yencho. Lahat mapapasa akin. Daddy, mag-aral ka ng pagluluto. CJ, pag sinabi ni Mengmeng susundin ko. Mengmeng, ina. Daddy. Tatay, gising ka na. Tatay, magising ka na. Tatay. Jiu Yuan, ito ang kapatid mong si Jing Zuan. Mula ngayon kayong magkapatid. Dapat mahalin at pahalagahan ang isa't isa. Magtulungan kayo palagi. Naiintindihan mo? 2 linggo pa lang mula nang mamatay si nanay. Isinama mo na agad ang anak sa labas. Hindi ko siya kikilalanin bilang kapatid ko. Walang utang na loob na anak. Tanggapin mo man o hindi, kapatid mo pa rin siya. Ang mga ari-arian ng pamilya natin, may parte rin siya dito. Mga kasama, sa taong ito malapit na tayo. Kuya, bagsak na naman ang proyekto ko. Sinabi ni tatay na manghiram ako sa'yo. Pangkapital lang. Ganito ba ang paghingi ng pabor? Kuya, pakiusap. Sobra na ang mga kabiguan ko. Hindi na ako pwedeng mabaygo ulit. Walang talinong taglay. Ngunit nangangarap na malampasan. Wala ka sa lugar. Kahit bigyan kita ng 1,000 pagkakatao, mabibigo ka pa rin. Umalis ka sa daan.
Kuya. Congratulations sa 100 bilyon na proyekto, pero nakakalungkot, malapit ka nang mamatay. Ang 100 bilyon mong proyekto, mapapasa akin din ito. Tatay, gising ka na. Si tatay, para lang mailigtas. Kaya siya nasagasaan ng sasakyan. Nanay, hindi mamamatay si tatay, di ba? Huwag ka nang umiyak, anak. Sabi ng doktor. Si tatay mo, naagapan naman, hindi naman mamamatay. Meng, tingnan mo. Tatay, gising ka na. Huwag kang umiyak, Meng. Okay lang ako, anak. Buti na lang ligtas ka. Baka mawalan na naman ako ng tatay. Siyam ang buhay ko, anak. Hindi ako mamamatay. Salamat sa pagsagip kay Meng. Bilang pasasalamat, ako na ang bahala sa'yo. Habang buhay, Then, mayaman naman ako. Kaya ko siyang sustentuhan. Walang problema. usapang lalaki, walang atrasan. Ako si Aheng. Ano? Noong buhay pa si inay, Aheng ang tawag sa akin. Aheng. Anong nangyari kay Menghui? Nakuha ko na ang imbitasyon mula sa Lee Corporation sa linggo. Sige, ilagay mo na lang. Sa bahay ko ang imbitasyon. May lakad ako ngayon, hindi na ako papasok. Anong nangyari sa inyo? May sakit sa pamilya ko. Binibini, nasugatan ba ang binti niya? Pwede ko na lang siyang paliguan. CJ, Hindi pwede. Ayoko nang hinahawakan ako ng lalaki. maghanap na lang tayo ng babaeng nurse. Lalong hindi pwede yon. Natatakot ako hubot-hubad kung makita ako ng iba nang walang suot. Sakit ng ulo. Kabob ng dibdib. Kagabi sa kama ko, hubot-hubad ka rin naman. Sa tuwing kasama kita, wala akong nararamdaman. Kapag nakikita kita lang, ako'y hindi nagkakasakit. Si nanay at tatay ay kahabag-habag. Tulungan mo na siya. CJ, tutulungan kita. Ano ito? May pupuntahan akong event pagkalipas ng isang itong invitation letter. Pwede mo ba akong isama? Di ba't nasugatan ang binti mo? Magpagaling ka na lang sa bahay. Okay lang, maliit na sugat lang. Gagaling na to sa 1 linggo. Isama mo na ako. Isama na rin natin si Mengmeng. Sige, CJ. Ipakita ko sa inyo ang tunay na mundo. Boss Jiang. Tara, upo tayo. Boss Jiang ang proyekto ng Binhaishin City, nakabinbin na ng 5 taon. Tingnan mo. Si Second Young Master Lee sa Binhaishin. Kasama ko kapatid mo nung pumirma ko. Kung wala kang kontrata, di tayo makikipagtulungan. Naniniwala lang ako sa isang prinsipyo. Kung may kontrata, tulungan. Walang kontrata, walang usapan. Oo nga, oo nga. Dinala ko ang kaha ng kapatid ko. Kanina pa dito, may locksmith expert na rin ako. Mabubuksan natin to ngayong araw. Pilitin nating buksan. Mga ekspertong locksmith, nagsasabi ka ba? Ang kaha ng kapatid mo, kung mabubuksan man nila yan, ipaputol ko ang ulo ko at ipangsaypa mo. Perang kayang papagalawin ng Nag-alok ako ng 10 bilyon, kapalit ng pagbukas nito. Kahit 100 bilyon pa ang ibayad mo, walang makakabukas niyan. Subukan mo kung ayaw maniwala. Ang kahanay na ito ay may pinakabagong encryption technology. Walang paraan para ma-decipher ang code nito. Eko, putulin na lang natin ang puwersahan. Huwag mong gagawin yan. May anti-theft system ang kahanay. Kung pilitin buksan, sa isabog ang buong kahanay. Hala! Paano nangyari to? Ginoong Lee, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Si Presidente Lee lang ang makakabukas ng safe na ito. Pakawalan niyo na si Presidente Lee. Kung hindi, wala kang makukuha. Bakit niyo ko tinititigan? Anong kinalaman ko sa pagkawala ng kapatid ko? Bakit ang tagal mo sa Akala mo ay nahulog ka na sa kubeta. Chuchu. Narinig ko lang, may nagsabing may safe sa loob. Kung mabubuksan man ito, merong 1 bilyong pabuya. Di ko akalaing chismosa ka pala. Tara, ipasyal ko kayo. Hay, teka muna. May konting ayos pa ako. Bababa lang sandali. Bilisan mo yan. Meron akong 1 bilyon na tseke. Sino mang makakabukas nitong safe, kahit anong paraan, kahit anong technique, saan niya mapupunta ang 10 bilyon? Nako, 10 bilyon. Itong safe. Nakita ko na talaga ito. 10 bilyon. Umalis ka dyan. Nauna ako rito. Ako muna. Ako ang nauna talaga. Akin ang 10 bilyon. Wala kayong makakalaban sa akin. Tingnan natin kung mabubuksan mo yan.
HMP, masama kang tao. Umalis kayo, subukan ko. Ano ba yan? Mukhang walang makakabukas nitong safe. Umalis kayo, ako na ang magtatangka. Saan galing tong batang to? Alam mo ba kung saan ka pumunta? Gulo na nga ang eksena dito. May batang sumingit pa, lalong gamulo ang lahat. Ayan na naman ang batang yan. Palayasin nyo yan agad. Anak ko to. Sino ang mga has humawak sa kanya? Kanina mo pa, di sinabing bawal ang bata. Sumali dito kung mabuksan ko ang safety deposit box. Sige, subukan mo. Kapag nabuksan mo yan, 1,000 milyon ang mapapasayo. Kapag hindi, lumayas kayong mag-ina. CJ, Paano mabubuksan ng bata yan? Gusto mo ba ng 1,000 milyon, Menmen? opo, daddy. Hindi madaling kumita ng pera. Marunong ka bang magbasa ng 1 tandang bawas 2 tandang bawas 3 tandang bawas 4 tandang bawas 5 tandang bawas 6? Opo. Alam ko din ang 7 tandang bawas 8 tandang bawas 9 tandang bawas 10. Mabuti. Pagpasok mo doon, sa safety deposit box, i-type ang 1 tandang bawas 2 tandang bawas 3 tandang bawas 4 tandang bawas 5 tandang bawas 6. Ha? Hindi mo ako niloloko, daddy. Pag sinungaling ako, Superman ako. 1, 2, 3. Binubuksan niya gamit ang 1, 2, 3. Akala ba niya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang password? Mukhang sinadyang manggulo lang tong batang to. Masisipa na silang mag-ina. Ha ha ha. Menmen, nasaan na si daddy mo? Hanapin na natin siya. Tara, alis na. Ang password talaga ay 123,456. Impossible. Paano nalaman ng batang to ang password? Di ba si Lee Ji-Yuan lang ang may alam sa password na to? Imposibleng mangyari to. Si Boss Lee lang ang may alam sa password ng safety deposit box. Menmeng, sino ang nagbigay sa'yo ng password? Pag uwi natin sasabihin ko. Tito, nabuksan na ang safety deposit box. Pakiabot na lang ang check. Paano mo nalaman password ng kapatid ko? Sinong nag-utos sa'yo? Secret muna kami. Bigay mo na yan. Mommy, alis na tayo. Naghihintay si daddy sa labas. CJ. Panoorin niyong mabuti. Ang 100 bilyong kontrata sa Binhai New City ay nasa akin na. Congratulations, second young master sa kontrata. Tagumpay kayo sa 100 bilyong kontrata. Director Jiang, pwedeng simulan na ang project? Basta authentic ang kontrata sa loob. Tutulungan kita. Sige. Tingnan muna ninyo ang kontrata. Kung wala ng problema, pwedeng pirmahan na bukas. Mga puting papel lang pala to. Binobola mo ba ako? Anong puting papel? Puting papel talaga. Anong nangyari dito? Bakit mga puting papel lang? Hoy, kayong dalawa, huminto kayo. Ang kontrata kong 100 bilyon. Bakit naging blankong papel ito? Ano nang sinasabi mo, Tito? Ang trabaho ko lang ay buksan ang safe. Ano nang laman ng safe? Hindi ko alam. Oo nga, ikalawang nakababatang L. Noong una, malinaw ang sinabi mo. Napakalinaw ng sinabi mo. Kung sinong makapagbubukas ng safe na ito, makukuha ang 10 bilyong ito. Gusto mo bang umatras? Tama, ang batang babae na yan. Kayang buksan ang safe. Nararapat sa kanya ang 10 bilyon. Kung aatras ka ngayon, mawawala sa ang reputasyon ng L Group. Ikalawang nakababatang is, kung gusto mong bawiin ang 10 bilyong ito, pwede kong isauli sa'yo. Pero mula ngayon, wala nang magtitiwala sa'yo. Kailan ko sinabing babawiin ko? Gusto ko lang tanungin si ikalawang L. Sabi ng anak ko, ano ang laman ng safe? Hindi niya alam. Kung wala nang iba, aalis na kami. Sino ba talaga? Sinong nagloloko sa akin? Hello. Puntahan mo ako. Landadan, paano mo nalaman ang password ng safe? Sinabi sa akin ni Dad, ang 10 bilyong ito ay kinita ni Daddy. Ang safe ni Dandy, sabi-sabi si Kajun lang ang nakakaalam ng password. Kilala mo ba si Kajun? Inulaan ko lang ang password. Naisipan kong subukan lang ni Andy. Kung ganon, bakit hindi ka sumama sa amin sa banquet hall? Natatakot ako sa maraming tao. Siya nagkamali na naman ba ako? Hindi ko na ulitin. Huwag kang magalit. Hindi na niya maalala ang pangalan niya. Paano ko siya pagdududahan? Sige na, hindi kita sisihin.
Dote. Anong dote? Nag-aral ka lang ng isang salita, ginagamit mo na agad. Itong bagay na to, ako muna ang mag-iingat. Kapag kailangan mo na ng pera, sabihin mo lang sa akin. Papaliguan ko na si Mengmeng. Chuchu, pwede ba akong bumili ng cell? Sige, bukas na tayo bibili. Salamat, Chuchu. Bakit mo ako hinahalikan? Ang halik ni mommy ay pagpapakita ng pagmamahal. Mahal ka ni dad, kaya kanya hinahalikan. Mahal din kita, mom, kaya hinalikan kita. Chuchu, gumaling na ang binti ko. Ah, gumaling na pala ang binti. Eh ano ngayon? Pag gumaling ang binti ko, maaari na kitang alagaan. Sino-sino nagsabing alagaan mo? At pagod na pagod ako ngayon. Mag-ehersisyo ka, mawawala ang pagod mo. Hay naku. Sino ba talaga ang nag-aalaga kanino? Ang lakas ng lalaking to, parang kalabaw. Hoy, Hoy, Manager Xu. Kanina lang, dumating si Young Master Lee sa opisina natin. Tinanong kung kilala mo si Lee Juyuan. paano ko makikilala si Lee Juyuan? Siyempre sinabi kong hindi kayo magkakilala. Pero hindi siya naniwala. Tinanong pa niya si Mengmeng kung anak ba ni Lee Juyuan. Paano maging anak ni Lee Juyuan si Mengmeng? Ni hindi ko nga siya kilala. Magkakaanak kami nang di nagkikita. Sinabi ko kay Second Young Master Lee. Ang tatay ni Mengmeng ay si Ahen. Umalis na ba siya ngayon? Umalis na. Hindi ba't kagabi lang? Binuksan ni Mengmeng ang safe ni Lee Juyuan. Swerte lang iyon. Nagdududa pa silang may relasyon kami ni Lee Juyuan. Grabe naman. Na pala. Sinabi rin sa akin ni Second Young Master Lee, nag-alaga dati ang kuya niya ng ibaon. Ang babae ay may apelyidong Xu. Guys, sa buong mundo, mga babaeng Xu, pupunuin ang buong mundo. Lahat ba yun ay ibaon ng kuya niya? At saka mayaman naman ako. Bakit ako magiging ibaon ng iba? Sige, tama na muna. Chachu, gising ka na pala. Nagluto ako ng agahan mo. Baba ka na at kumain. Ikaw nagluto. Marunong ka pala magluto. Titingnan ko nga ang ginawa mo. Wow. Baba ka na. Chachu, first time kong magluto ng agahan. Baka hindi masarap. Tikman mo nga. Sa unang pagluto mo ay ganito na. Magaling na yan. Edson Aheng. Ang galing mo pala. Sabi mo magaling ako. Sa kusina kaya mo o sa kama? Dahan-dahan, baka mabulunan ka. Okay lang. Dalhin na kita bumili ng phone. Magpapalit na ako ng damit. Sige na. Na pala. Hindi mo pa nasasagot tanong ko kanina. Sab mo kaya ko. Anong kaya? Kahit saan kaya ko. Tingnan niyo latest phone models niyo. Sige po. Ito po para sa inyo. Tingnan niyo. Ito, maganda to. Kunin ko na to. Pakabit na rin ng size card. Naitawid na po. Salamat. Alis na tayo. Gamitin mo muna Zen ko. Nakasave na number ko dito. Pagkuha mo ng BE mo, kumuha ka na sariling isen. Salamat, Chuchu. Shuni Anchu. Ikaw talaga. Jia. May mini reunion ng batch natin ngayon. Di ko inakalang makikita kita. Grabe ang miss sa'yo ng lahat. Tara, ipakilala kita. Uwi ka muna. Tawagan mo ako pag may kailangan. CJ. Hello, sino po ito? Ako to. Presidente. Ako to. Mabuti naman at okay kayo, Presidente. Alam kong hindi kayo masasaktan. Nasaan po kayo? Susunduin ko na kayo. Huwag na, nasa asawa ko ngayon. Ang dahilan ng tawag ko ay, anong asawa? Si Enes po ang sinasabi ninyo. Tama, 5 taon na ang nakalipas. Na-aksidente ako. Nasangkot din siya sa aksidente. Ngayon ay hindi na niya ako matandaan. Ha?
Paano nangyari yan? Alam nyo ba kung sino ang salarin? Ang kriminal ay walang iba, kundi ang kapatid kong lalaking half-blood. Siya ang nagpasabog ng aksidente. Hinala ko talagang siya. Pagkatapos ng insidente nyo, agarang pumalit siya sa posisyon nyo. Subalit sayang, walang sapat na kakayahan. Pinipigilan siya ng board. Paano ninyo siya pakikitunguhan, Presidente? Yung taong umatake sa akin noon, naaalala ko pa ang mukha niya. Ipapadala ko sa iyo mamaya. Ang mga detalye ng mukha niya. Magpadala ka ng taong hanapin siya. Kapag may ebidensya na tayo, gibain natin si Lee Jingsuan. CJ, ang mga ebidensyang ito, hindi sapat para sa death penalty. Gawin mo ito. Bukas iligaw mo siya sa kumpanya. Opo, pero Presidente, pwede ba akong dumalaw kay Masturin noong 5 taon? Ayokong istorbohin siya ng iba. Hanggang ngayon ay ganoon pa rin. Sige na nga. Nako siya. Hindi ba't ito si MS Shu, ang sikat nating beauty? Ilang taon nang walang balita. Akala ko ba nakatira ka na sa mayaman? Huwag kang masyadong masakit magsalita. Kahit hindi ka nakatira sa mayaman, meron ka yatang sugar daddy, no? Laging pera at lalaki ang top. Mag-asawa. Ano ba? Kasi palpak ang karir. Kaya lalaki na lang pag-usapan. Shu Niencho, bakit ang pangit na pananalita yung pagkakatangay sa'yo ng matandang lalaki? Hindi naman galing sa amin ang chismis. Kasi naman, nung nalugi ang negosyo ninyo, tumalon ang tatay mo sa building, wala kang ang pambayad sa eskwela, tapos bigla ka na lang, nakasakay sa mamahing kotse, pinagblangko mo pa ang contact ng lahat, halata namang may sugar daddy ka. Totoo ba talagang may sugar daddy ako? Nene, okay ka lang, pwede bang tigilan na ninyo siya, tapos na ang nakaraan, ba't kailangan pang manakit? Chu, alis na tayo. Nene, huwag mo silang pansinin. Tara, shot tayo. Miss Campus Beauty Shu, Tara shot muna tayo. Oo nga, sabay-sabay tayong uminom. Lasing pa more. Niencho, samahan mo kami. Ang tagal nating hindi nagkita. Tagay ko sa'yo. Miss Campus Beauty, ang lakas mo uminom ah. Shot. Jingzuan, nadidismaya talaga ako sa'yo. Mula pa kahapon, mga stockholder ng kumpanya ng kuya mo, nagtawag para humingi ng resignation mo. Ang 1B ay hindi maliit na halaga. Binigay mo lang ng basta. Tatay, nadali rin ako eh. Sabi ng lahat, ang kontrata sa Binhai New City, nasa safe ni kuya. Kung alam ko lang na wala, di ko gagastos ang 1B. Narinig ko ang safe ng kuya mo, bata lang ang nakabukas. Anak ni Shu Niencho. Shu Niencho, ano ba ang koneksyon niya? Presidente ng Xingchen Group. Dati itong overseas company. Ngayong taon lang lumipat dito. Paano niya nalaman ang password? Nagtatanong-tanong na rin ako. Sabi ng assistant, hula lang daw. Naniniwala ka sa ganyang kasinungalingan? Matalino ang kuya mo. Ang importante niyang safe. Hindi basta-basta ang password. May milagro talaga dito. Nakakapagtaka nga. Tinanong ko rin kung sino ang ama ng bata. Sabi ng assistant, si Aheng daw. Aheng, parang narinig ko na yung pangalan. Imbestigahan mo ang background niya. Baka may koneksyon sa kuya mo. Chuchu, lasing ka na masyado. Uwi na tayo. Gia, kung uuwi ka, mag-una ka na. Kami na ang maghahatid kay Chuchu. Oo, matagal na kaming hindi nagkita. Ni Chuchu, marami pa kaming sasabihin. Sige, mauna na ako. Kayong bahala kay Chuchu. Kuya Hao, dumating ka rin. Kanina pa gustong umalis ni Shu Niencho. Pinigil namin. Oo, Kuya Hao. Alam naming type mo si Shu Niencho, kaya agad naming tinawag. Ngayon lasing na siya. Kayo na, magpakasaya. Mabuti at naiintindihan ninyo kung paano ako pasayahin. Pag nakuha ko na si Shu Niencho, lalagyan ko kayo ng sobra. Salamat Kuya Hao. Aalis na kami. Bantayan niyo ang pinto. Shu Niencho, matagal kitang niligawan, ni hindi mo ako pinansin. Ngayong gabi, pagtitripan kita. Huwag mo akong hawakan. Putang ina mo. Hinahampas mo ako, papatayin kita, pigilan nyo. Mga salbahe kayo, bitawan niyo ako. Shu Niencho, isa ka lang, nakatira na sa matanda, maswerte ka, at pinapansin kita. Ngayong gabi, hindi ka makakatakas. Kuya Hao, may masamang balak tong taong to.
Sino yun? Kuya Hao, tulungan mo ako. Hinamak mo kaklase ko? Gusto mo bang mamatay? Aheng, Sun Yanchu, saan ka nila hinawakan? okay lang ako. Bakit ka nandito? Naghintay ako sa labas, hindi ako umuwi. Bakit ang tanga-tanga mo? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ko sa mga gagong to, uwi na tayo. Marami sila. Nag-aalala ka sa akin. Halikan mo ako. Tama na, huwag kang kabahan. Hintayin mo ako sa labas. Sino ka? Ano relasyon mo kay Shuni Yencho? Hindi ka ba laging nagtatanong kung sino ang sugar daddy ni Sun Yanchu? Ikaw pala ang sugar daddy. Ang salitang sugar daddy, hindi ko masyadong gusto. Pero si Sun Yanchu ay babae ko, si Lee Juyuan. Ako sa pang-araw-araw. Hindi ko nga siya mahawakan ng basta. Paano ka nangahas? Lee Jiuyuan. Ikaw si Lee Jiuyuan. Di ba namatay na si Lee Jiuyuan? Oo nga. Di ba patay na siya? Boss Lee. Ako. Di ko alam na babae mo pala si Shuni Yencho. Kung hindi ko sasaktan siya, Boss Lee. Boss Lee, patawarin mo na kami. Hindi na namin gagalitan si Shun Yencho. Ang pagkamatay ko ay hindi mahalaga. Ang importante, ikaw ang mamamatay. Mga tauha, dalhin niyo itong basurang tao. Chuchu, okay ka lang ba? Jia, di ba umuwi ka na? Nakasalubong kita nang umalis ako, boyfriend mo. Ah, si Aheng pala. Nakausap ko siya sandali. Sinabi kong lasing ka na, kaya hinanap ka niya. Ano pang pinag-usapan? Tinanong ko kung ano relasyon nyo. Sabi niya boytoy mo siya. Karagalan ba ang relasyong ito? Bakit niya basta-basta sinasabi iyon? Chuchu, ang galing ng taste mo. Halatang nagmamahal siya sa iyo. Hindi lang pera mo ang habol. Mabuti naman pala. Di ba nagmamadali ka? Umuwi ka na muna. Gusto kong humingi ng tawad. Mali ang pagdala ko sa iyo rito. Di ko akalaing masasama sila. O kaya ko, wala kang kasalanan. Umuwi ka na nga. Paulem. Sintanda. Umuwi na tayo. Kaya kong mag-isa. Lasing ka na, sigurado ka bang lalakad ka? Sige na. Bakit di pa dumarating si daddy at mom? Baka hindi sila uwi ngayong gabi? Hindi naman yun, Mengmeng. Nasa date pa siguro sila. Naku naman, matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Bless you. Wala pa akong good night kiss. Ayoko matulog. Hay. Mengmeng, saan ka pupunta? Dito lang ako maghihintay sa kanila. CJ, babantayan ko sa baba. Pagdating nila, sasabihin ko agad sa'yo. Ano sa palagay mo? Alainan. Ano to? Mengmeng, pangmatanda yan. Huwag mong laruin yan. Bakit naman? Yan. Kontra yan sa pagbubuntis ni mommy. Ah, Mengmeng, huwag mong gagalawin. Mga gamit ni mommy sa kwarto. Mauuna na ako sa baba. Makinig ka. ayaw mong magkaanak si mom. Masama ka. Presidente, mga tarantadong yun, ipinadala na sa Africa para magmina. Ang tagal mong nakatulog. Uwi na si Mama Mengmeng. Hindi ka pa natutulog, na. Naghihintay ako sa'yo. Tulog na ba si mama? Tulog na siya, matulog ka na rin. Daddy, alagaan mo si mama ha. Engan. Gising ka na. Parang narinig ko boses ng anak natin. Kakausap lang niya sakit, pero natulog na siya ngayon. Ang sakit ng ulo ko. Bakit ka nagpakalasing? Pilit ka nilang pinainom. Sarili kong desisyon. Sabi nila, naging sugar baby ako ng mayaman dati. Noong nag-bankrupt pamilya namin, ang dami naming utang noon. Pero di ko matandaan kung paano nabayaran. Huwag mo nang isipin yon. Hindi importante yon. Issue yun sa publiko. Ngayon sugar baby kita.
Issue din ba to? Mahal kita. Sakto. Mahal mo rin ako. Ang relasyon natin. Pwede bang maging issue? Mukhang may punto ka. Pag masama ang pakiramdam mo, hanapin mo ako. Di tutulong ang alak. Ako ang tutulong. Sira ang kondom. Gusto mo ba ulit magkaanak, Chochu? G. Lee, bagamat kapatid ka ni Presidente Lee, nagdulot ka ng malaking pagkalugi sa kumpanya, hindi na namin. Pahihintulutang maging acting presidente ka sa pagkawala ni Presidente Lee bilang kapatid niya. Makukuha mo ang dividends niya, pero huwag mong pakialaman ang pamamahala. Alam kong may hinanakit kayo sa akin, ang 1 bilyon na lugi. Ibawas na lang taon-taon sa dividends niya. Pero walang death certificate si kuya. Ang pera niya, nasa financial advisor pa niya, ayon sa batas, pagkawala ng 10 taon bago ideklarang patay. Kung gusto mong mamanahin ang yaman niya, maghintay ka pa ng 5 taon. Ano? Nandito ka rin para pagtawanan ako? Ginoong Lee, mukhang patay na talaga si Presidente. Ano? Naaalala mo ba, yung batang babaeng nakabukas ng safety deposit box? Pinaghihinalaan kong anak siya ni Presidente, kaya imbestigado ko siya, pero tanga lang pala ang ama niya. Tanga. Hindi siya anak ni Presidente, nabuksan lang niya, dahil sa swerte. Hindi yan patunay. Napatay na si kuya. Kahapon pumunta kami sa lugar ng aksidente niya noon. Nakita namin ito. Singsing ito ni Presidente. Regalo ni MS. Shoo, hindi niya tinatanggal. Kung buhay pa siya, hahanapin niya to. Mukhang totoong sa kapatid ko to. Patay na nga ba talaga siya? Nakita mo na ba, yung babaeng Shoo na inaalagaan niya? Ayaw daw ni Enescu ng estranghero, kaya hindi ako pinaabot. Wala nang saysay yun. Ikaw, bakit mo sinasabi to sa akin? Gusto kong manatili sa Lee Group, akala ko buhay pa ang chairman, kaya naghintay ako ng matagal. Pero ngayon, wala na akong pag-asa. Ang matalinong tao ay nakikibagay sa panahon. Sumama ka sa akin, may mapapala ka. Salamat, Second Young Master. Second Young Master, may bagay na matagal nang gustong makuha ng chairman, pero dahil sa nangyari sa kanya, naantala ito ng 5 taon. Anong bagay ang gusto niya? Naniniwala ako sa judgment ng chairman at si Xun Yanchu ng Star Group. Titiyaking agawin ito, hindi mo ba gustong durugin siya para gumanti sa 1 bilyon? Tama ka. Si Shoo Niencho na babaeng ito, dapat nang turuan ng leksyon. Second Young Master, talaga bang sa kuya mo ang singsing na ito? Mukhang ganoon. 5 ng taon ang nakalipas. Bakit agad ito nakita ni Zhang Yang? Hindi ka ba nagtataka? Hindi ako tanga. Sabi niyang si Aheng ay hindi kuya ko. Hindi na siya kuya ko. Gusto mo bang kumpirmahin kay Aheng? Kung talagang kuya ko si Aheng, hindi ko siya basta-basta hahanapin. Pero pwede kong hanapin yung batang babae. Anong balak mong gawin? Sa tingin ko, kahawig niya ang kuya ko. Hinala ko anak siya ng kuya ko. Kailangan lang namin ng DNA test para malaman kung pag-anak siya ng pamilyang Lee. Kung oo, masusundan natin siya para mahanap ang kuya ko. Director Xu. Mula sa surveillance system nakuha ang litrato ng hit-and-run driver na tumakas. Peking plaka ang kotse na ito, kaya di mahanap ang may-ari. Pinapatanong ng pulisya kung kilala ninyo siya. Nakamaskara kaya. Di ko masiguro kung sino talaga siya. Pero alam ko sa sarili ko. Sino ang pinaghihinalaan nyo? Kagabi, nasira ko yung damit at underwear mo, pero tinahi ko na lahat. Yung Director Xu. Si Aheng ang tunay na ama ni Mengmeng. Wala namang masama na magkasama kayo, kahit di siya gaanong maganda naman ang itsura at masunurin. Saan ba ako nakarating? Ay, sino ang pinaghihinalaan nyo? Siguro kapatid ko. Yung aksidenteng ito nakagaling pa kay Aheng. Parang biyaya na rin. Hindi ko muna ito pag-iinitan. Pero kung mauulit pa, di ko siya patatawarin. CJ, sasabihin ko sa pulisya na tapos na. Ang galing mo, Heng. Bibilhan kita ng cake pag-uwi. CJ. Maghanda ka ng regalo. Para sa asawa ko. Sige po.
Nako, dumating na si Mengmeng. Sino ka ba? Ako ang iyong lola. Bumaba ka na. Ikaw ba yung nagpakasal muli at pinabayaan ang nanay ko? Anong ginagawa mo rito sa amin? Hindi ko naman pabayaan ang nanay mo. Manampalataya ka sa lola mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nasaan si Daddy? Yung binatang mukhang artistang yun. Nasa kusina siyang nagluluto. Halika, samahan kita maglaro. Ayaw kong makipaglaro sa'yo dahil masama kang tao. Sino ang nagsabi nito sa'yo? Sarili kong nakita. Kahit ayaw mo sa akin, ako pa rin ang lola mo. Ang ganda ng tubo ng buhok mo. Aray. Sinaktan ako ni Lola. Mengmeng. Anong nangyari kay Mengmeng? Hindi ko siya sinaktan. Hinawakan ko lang siya ng mainay. Huwag mo siyang hawakan. May masamang balak ka sigurado. Tita, kung walang pahintulot si Chachu, huwag ka nang bumalik. HMPH. Mga plastic na tao. Anong ipinagmamalaki mo? Pagsawa na ang anak kong babae sa'yo, tatalsik ka. Hindi pa babayaan ni Mommy si Dad. Umalis ka na. Papatulan kita ng aso. Aalis na ako. May aso ba tayo? Pinanggigipitan ko lang siya. At hindi lang aso ang makakagat sa kanya. Kaya rin kitang kagatin. Ang talino talaga ng anak ko. Hay. Masaya ba ang costume party sa school? Masaya ba kayo? Sa susunod na event, sama ka sa akin ha? CJ. Li Jingsuan, nakipagkunsaba ka pala sa pamilya ni Chachu. Sayang, hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Kumusta na, ma? Nakuha mo na ba? Oo, nakuha ko na. Hay, bakit mo kailangan ng buhok ng batang yun? Anong gagawin mo? Hindi ako ang may gusto. Si Li Jingshan ang nangangailangan. Sabi niya, kunin ko lang ang buhok ni Xu Mengmeng. Bigyan niya ako ng 1 milyon. Isang hibla ng buhok, 1 milyon. Nako, swerte natin. Pupunta na ako sa kanya. Tara na. Heto na para sa'yo, pasubok naman ito. Halika na, ayaw ko pa ring ibigay. Bakit hindi sumasagot ang presidente? Hindi ba't ito ang may-ari ng Star Group na si Xun Yanchu? Siya nga ba ang asawa ni President Lee? Sino hinahanap? May ipapabigay lang ako. Kanino mo ibibigay? Sa Erm. Impossible ito. Ang safety deposit box na ito, si President Lee lang ang may alam ng kombinasyon. Parang nagkita na tayo dati. Sa press conference ng Lee Corporation. Ikaw nga. Hindi. Nagkakamali ka. Anong Lee Corporation? Wala akong alam dyan. Tagapagdala lang ako. Baka nga ako nagkamali. Kanino mo ibibigay? Nakatira ako dito sa loob. Ako na magbibigay. Huwag na. Ako na. Ako na ang bahala. Walang problema. Tutulungan kita. Huwag na. Huwag kang mahiya. Talagang hindi na. Ako na. Wala yan. Ako na talaga. Huwag na talaga. Tulungan kita. Ako na. Presidente. Mami, nakauwi ka na. Masaya ba sa eskwela, anak? Masaya naman. Pero di ako masaya dito. Kasi, nandito si Lola. Bumalik na Lola. Bakit di niya sinabi sa akin? Ako nagpaalis sa kanya. Ikaw nga ang presidente. Bakit ikaw pa mismo? Wala naman kayong bawal. Hindi ko inakala. Ngayong alas 4, makikita ko pa si Ms. Xu. Maaga siyang umuwi. Hindi ka nahalata. Wala. Parang nakilala niya ako, pero di ko inamin. Ipapadala na lang natin sa iba. Kailan mo i-reveal? Hindi pa panahon. Kapag nakumpleto ko na, ang ebidensya laban kay Li Jingsuan. CJ, yung sa pulisya, nakita na ang driver. Nakausap ko na si Li Jingsuan. Wala siyang duda sa akin. Aheng. Ano, tumawag ka kung may problema. Hindi Presidente. Mengmeng, maghugas ka na. Kain na tayo ng cake. Chachu. May regalo ako sa'yo. Anong regalo? Kailan ka natutong mag-online shopping? 9 pesos at 9 na sentimos na surprise box. Buksan mo at tingnan. Sigurado ka? Regalong blind box na 9 na piso lang. Anong problema? Hindi Gaya lang ng milyon kong alahas. Ang kwintas na ito. Tama. Ngayon mga peke, mukhang tunay na. Di mo ba ikakahiya? Na peke ang regalo. Siyempre, hindi. Ang importante ay ang pagmamahal. Suotin natin sa'yo. Heng. Pumunta ba si Mama kanina? May nasabi bang masakit?
Tarantado ka. Anong ipinagmamalaki mo? Pagsawa na anak ko sa titigilan ka niya. Heng. Sabi ko aalagaan kita. Hanggang sa huling hininga. Kahit anong mangyari. Di kita pababayaan. CJ. Naikabit na. Bagay ba? Ang ganda. Ito cake na binili ko. Tikman mo. Masarap. Ano yun? Parang may dumilabi mo. Punasan ko. Lumapit ka. Wow. Tito Mayordo, magkakapatid na ba ako? Baka nga. Hihi. Pwede na maging tatay ko. Second young master. Ito buhok ni Shu Mengmeng. Hoy second young master, bakit mo kailangan? Ang buhok niya, nagpadane testing ka ba? Hanche, huwag kang magtanong ng hindi dapat malaman. Pwede ka nang umalis. Tatawagan kita kung may kailangan. Sige. Teka. Ano pa po ang mga utos ninyo, pangalawang ginoo? Nakita mo na ba si Hiheng na ama ni Mengmeng? Oo, bakit? Ano ang itsura niya? Siya, isang palabas na binata lang siya. Hindi ko masyadong napansin, basta hindi siya kagwapo ko. Pangalawang ginoo, meron po ba kayong litrato ng kuya ninyo? Patanjin mo sa kanya, kung iisa lang sila. Hahanapin ko. Pinaghihinalaan mo bang si Hiheng at Li Jiuyuan ay iisang tao? Imposible yan. Yung binata ng ate ko, isang tanggam gagola. Sigurado kang tanga si Hiheng? Sigurado ako, kung may kakayahan lang siya, hindi sana siya naging binata. Sige, pwede ka nang umalis. Pangalawang ginoo, ihahatid ko na ang buhok ni Shu Mengmeng sa testing center. Sa mga makabagong teknolohiya ngayon, mauuna pa sa gabi ang resulta. Sige, bilasan mo. Opo. Kuya, sana patay ka na talaga. Kung hindi, papatayin ulit kita. Pangalawang ginoo. Ang inyong DNA test, lumabas na ang resulta. Mabuti naman, si Shu Mengmeng ay hindi anak ng kapatid kong lalaki. Ibig sabihin yung tungkol sa safety deposit box, ay nagkataon lang talaga. Dapat ba nating paniwalaan si Zhang Yang? Sabi niya tanga daw si Hiheng, ganoon din ang sabi ni Hanche. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Sabi niya noong nakaraang 5 taon, gusto ni Li Jiuyuan ng isang bagay. Ano bang bagay yon? Alam mo ba ang Shu Corporation? Yung sa Artificial Intelligence Industry. Yung ama ni Shu Nianchu po ba ang tinutukoy ninyo? Tama, pagkatapos ng pagbagsak ng Shu Corporation, naibenta na lahat ng asset sa auction, maliban sa isang bagay. Ano yon? Second generation AI system na taro ng Shu Corporation. Nasa ibang bansa ang mga server nito. Malapit nang mag-expire, irerebisa ang presyo sa susunod na auction. Pero ang problema, wala tayong kinalaman sa ganitong klaseng negosyo. Yun ang gustong makuha ng kapatid ko. May halaga yun sa pamumuhunan. Kailangan kong makuha yun. Malamang sasali din si Shu Nianchu sa bidding. Habang mas gusto niya, lalo ko siyang hindi pagbibigyan. President Xu, yung iniwan po ng inyong ama, pangalawang henerasyong Tarola system, i-auction na yung Sabado. Ito na lang ang natira sa tatay ko. Dapat kong makuha to sa auction. Lanan. Ang ganda po ng bagong kwintas ninyo, Presidente Xu. Ito, regalo sa akin ni Ahe. 10 pesos lang ang halaga nito. Hindi ko gamay ang mga alahas. Pero mukhang mahal ito. Hindi 10.0. Bakit? Hindi ko rin masabi kung bakit. Kung hindi kayo naniniwala, tanong kayo sa eksperto. Pero si Aheng, wala siyang pera. Di niya kayang regaluhan ako ng mamahalin. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Maraming peke ngayon, halos hindi mo na makuha ang pagkakaiba. Alainan. Ang importante, may malasakit siya. Sobrang sapat na iyon para sa akin. Hindi importante kung tunay o hindi. Wow, President Xu. Parang sobrang lambing ng tono nyo. Hindi ba type nyo siya? Ako. Aaminin ko na. Medyo may gusto ako sa kanya. Kahit hindi siya tulad ng ibang lalaki, na may regular na pero sa pagluluto at pag-aalaga ng batas, magaling naman siya. Site President Xu, mauna na ako. Presidente Lee, nitong 5 taon na wala kayo, lumaki ang yaman nyo ng 123 bilyon. 100 bilyon dito galing sa dividends ng kumpanya. 23 bilyon naman sa kita sa investments. Nakakalungkot lang ang kita ng kumpanya sa 5 taon.
Matapos ang aksidente nyo. Kapatid nyo ang naging presidente. Naging acting president siya, pero kulang ang kakayahan niya. Palagi siyang mali sa desisyon sa negosyo. Kung hindi lang malakas ang kumpanya, siguradong nalugi na sana. Walang kwenta talaga. Sayang ang pagkakataong binigay. Kailan nyo balak bumalik sa kumpanya? Kapag bumagsak na si Lee Jingsuan, yun na ang tamang panahon para bumalik ako. Ginoong Lee, bakit kayo po naparito sa maliit na subastang ito? Bawal ba akong pumunta? Syempre pwede. Anong item ang gusto ni Jilly ngayon? Artipisyal na katalinuhan ng Shoe Corporation. HMM, kung tama ang alaala ko, 5 taon ng luma ang produktong iyan, at hindi pa tapos ang paggawa. Kahit na, bibilhin ko pa rin. Astig si Boss Lee. Mainit ang AI industry ngayon. Malaki ang kikitahin nito. Wow, mommy, ang ganda mo ngayon. Ito na naman ang batang to. Ngayon papaiyakin ko kayong mag-ina. Uuwing luhaan. Bilisan natin ngayon, tapos makikipagkita tayo kay daddy. CJ, Baka nakilala na ako ni MS Tsu. hala. Di ba yun yung tagapaghatid ng gamit ni Ahe? Anak, may kakilala ako. Maupo ka muna, hahanapin kita. Siege, mommy. Shoni Yencho, nandito ka para sa tatay mo? Ano ba tinatago mo? Hindi ako nagtatago. Dito talaga ako tumayo. Tagali Corporation ka? Executive assistant. Bakit ka naging tagapaghatid ngayon? Anong nangyari? Kuya, nagkamali siya. MS Tsu. Hindi ako tagapaghati. Mali ang napagkakamalan mo. Imposibleng magkamali. Ikaw talaga yung tagapaghatid noon. Ang kwintas ko ay naiwan ko sa bahay. MS Tsu, mali talaga ang pagkakilala mo. Pangunahing katulong ako ng Lee Corporation. Libo-libo ang sahod. Hindi gagawa ng paghahati. Pero, kamukha mo yung tagapaghatid. Parang kambal kayo. Madami akong kamukha. Hindi mo ba alam, dito sa lungsod namin, marami sa min ang magkamukha. Ganon ba? Anong mapapala ko sa pagsisinungaling? Nagkamali na lang siguro kayo. Okay na yan pagkatapos may paliwanag. Maupo na tayo. Ano ba talaga ang nangyari? Nakapunta ka sa bahay niya? Kuya. Nakapunta ako, pero sa labas lang ako, nag-abang sandali para matiyak kung ang anak niya ay kay Boss Lee nga ba. Paano naman yung kwintas? Malaking pagkakamali pala. Di ko naman siya kilala. Ba't ko siya bibigyan ng kwintas? Tama ba? Bakit anak lang dala niya? Nasaan yung lalaki? Baka nakakahiya dalhin. Ngayon, pakitaan natin siya ng tama. Magsisimula na ang auction. Magsisimula na ang palabas. Mga binibini at ginoo, magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating bidding event ngayong araw. Ang unang item na ating ibibid ngayong araw ay mula sa HSU Group, ang pangalawang henerasyon ng AI robot na pinangalan na Taro. Bagamat nalugi na ang HSU Group, nakamit nito ang kasikatan sa unang henerasyon ng AI na kanilang ginawa. Tito, bakit mo naman tinitingnan si mama? Sa tingin mo ba, maganda talaga si mama? Gunggong na bata, binigyan na kita ng 1 bilyon. Ngayong pagkakataon, di na kita pa uunlakan. Kukunin mo ba ang kay lolo? Matagal nang patay ang lolo mo. Alam mo ba ang tauntunan ng bidding? Ang may pinakamataas sa bid ang mananalo. Hindi ko pababayaan ang gamit ni lolo. Di mo ako kayang talunin. Ikaw. Gino, huwag mo nang patulan ang bata. Ipakita na lang natin ang tunay na laban. Pangalawang henerasyong AI robot, Taro. Panimulang presyo, 80 milyon. Magsimula na ang bidding, 100 milyon. 150 milyon. HSU Niencho, gusto mo talagang makipag-agawan? Hindi ba't ikaw ang nagsabing bidding ang labanan? 200 milyon. Di pa tapos ay upgrade ito. Bakit ganyan kataas ang presyo? Nababaliw na ba sila? Mukhang baliw na nga talaga. 200 milyon. HSU Niencho. Kaya mo bang tumaya? Show Niencho, susugal ka ba? Mommy, huwag kang duwag. Wala tayong dapat katakutan sa mahinang 500 milyon. Nababaliw na ba ang bata? Isang sirang AI, 500M ang tinaas? Mukhang itong batang to, kalaban na ni Young Master Lee. Anong sinabi niya sa akin? Tinawag kanyang mahina. Tinaasan ko ng 500 eh. Sasabay ka ba? Young Master, pag-isipan mo, itong AI na to, hindi sulit sa ganyang halaga. Baka AI na tanga nga. Impossible. Kung tanga man yan, di dapat nandito yan. O bakit? Gusto mong matalo si Young Master? 600 milyon. 1 bilyon. Hoy, batang hamog ka. Alam mo ba ang laki ng 1B? Kung magsasalita ka pa, lalabas ka na. Tito, di ka na ba makasabay? Kung di ka na makasabay, umalis ka na. Di lugar ng mahirap dito. Meng, wag bastos kay Tito. Binigyan nga tayo ng isagi ni Tito eh. CJ, mommy. 1.1B. Nako, isang AI robot lang, umabot sa ganitong halaga.
Oo nga, kaya nitong bata sumabay pa, kung sasabay pa siya, baka lalong tumaas. Anak, sa auction mamaya. Kahit magkano itaas ni Lee Jinsuan, doblehin mo agad. Hintayin mong huminto si Daddy. Okay. CJ, Dad. Dalawagi. Ang lupit ng batang to, doble agad ang tinaas. Si Shuniento kaya ang may pakana nito? Saan kukuha ng ganitong kalaking pera ang bata? Menme, kahit na, gusto kong mabawi ang mga gamit ng lolo mo. Pero itong, hindi ba sobra ang 2 bilyon? Kung malaman ng lolo mong nagsasayang ako ng pera, muling mabubuhay siya, para pagalitan ako. Huwag kang matakot, Mama. Binibiro ko lang yung masamang tito. Bakit mo siya binibiro? Wala naman tayong sama ng loob sa kanya. Mukha siyang masamang tao. CJ, paano kung hindi siya sumabay? Malulugi tayo. Ginoong pangalawa. Medyo malaki ang 2 bilyon Huwag na lang tayo sumabay. Pakiramdam ko rin, sobra nga ang 2 bilyon. Si Shuniento pala, kayang gumastos ng ganito kalaki. Mukhang mas mayaman pala, ang Star Group kaysa sa akala ko. Hindi po Ginoo. Nagsiyasat na ako. Ang pondo ng Star Group ngayon, mga 4 na bilyon lang. Tawaran natin ng 5 bilyon. Panalo tayo. Nababaliw ka na ba? 2 bilyon lang tawad nila, papatawad mo ng 5 bilyon. Maniwala ka, kung magtawad siya ng 2 bilyon, 4 na bilyon agad ang bata. Hindi mo ba napansin? Doblehin lang ng bata ang tawad ni Ginoo. Tama ka. Mabuting mamamayan ka, magpatuloy ka. Ginoo, tingnan nyo, ang halaga ng line na ito, walang nakakaalam. Kaya nga po, kung ganito kadesperado si Xunyanchu, siguradong napakahalaga nito. Ang dapat nating gawin ay bumawi tayo, kung hindi, tatawanan ka ng maraming tao, sasabihin, mas may lakas pa ng loob ang isang bata. Ginoong Lee, pag-isipan niyo po ng mabuti ito, 2 bilyon ay napakalaking halaga. Baka dapat tayo sumangguni sa lupon ng mga direktor. Secretary Zhu, huwag kang makialam. Masamang tito, itataas mo ba o hindi? Wala ka bang lakas? Tama si Zhang Yang. Hinahamak ako ng pesteng batang ito, 5 bilyon. Nako, ang galing mo Ginoong Lee. Ngayon ang Starry Group ay hindi na makakalaban sa kanya. Oo, 50 milyon. Ibinebenta ni Shuniento ang anak niya, hindi pa rin naabot sa 5 bilyon. Anak, tama na yan. Sige po, tatay. Tumawag ang tatay. Nanay. Ayaw ko nang maglaro. Hoy, bakit kayo tumigil? Wala ka lang talagang pera. Pakipagpatuloy ang ating panauhin, Ginoong Lee. Humingi ka ba ng simpatsa? Menme, kahit hindi namin nabili ang relikya ni lolo mo. Parang naloko si Lee Jingsuan. Sa tingin ko, si tatay ang nag-utos nito sa akin. Bakit niya ginawa ito? Hindi ko alam Kayo na lang ang magtanong sa kanya. May galit ba si Aheng kay Lee Jingsuan? Ito ang server key. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Ginoong Lee. Nakuha talaga ni Ginoong Segundo ang robot Taro. Pwede mo ba itong ipakita sa amin? Oo nga po, Ginoong Segundo. Ang AI na nagkakahalagang 5 bilyon, hindi pa namin nakikita dati. Secretary Zhang, sinadya mo to no? Itong artipisyal na talino, hindi naman naabot sa 5 bilyon. Pag-uwi ni Ginoong Segundo, siguradong pagagalitan siya ng board. Una, ako si Assistant Zhang. Pangalawa, kaya nga sabi nila sa mga babae, mahaba ang buhok pero maigsi ang pangunawa. Alam mo ba na mainit ang line ngayon? Di mo ba narinig? Kapag nasa tamang panahon ka, kahit baboy ay makalilipat. Pero ang Lee Group ay wala namang karanasan sa AI na larangang ito. Ngayong gumastos na tayo, iyan na ang ating pasok dito. Kung panay tradisyon lang ang susundin, may iwan tayo sa panahon. Ang kailangan ni Ginoong Segundo ay isang magandang pagkakataon. Ito na ang tamang panahon. Sigurado ka bang ito ang pinakamaganda? Kung nandito pa si Chairman Lee, gagawin din niya to. Sana nga totoo ito. Napapalibutan ng kalaban si Segundo, at pinagtatawanan pa yung mga matatandang direktor, patuloy na nagdududa sa kanya. Sana makabawi siya ngayon. Huwag kang mag-alala, siguradong babawi siya. Dahil gusto ninyong makita, ipapakita namin ng maayos. Alam nyo naman siguro, ang unang henerasyon ng AI ng Shu Group ay ganap ng develop. Ang pangalawang henerasyon, mas higit pa sa una. System startup successful. Taro, na-upgrade ka na? Mukhang. Sulit ang 5 bilyon ko. Shutdown. Hoy Ginoong Lee. Ginoong Lee, hoy, gising na po kayo. Bilis po, tumayo na kayo. Nanay, parang pagsindi at pagpatay lang ng robot na ito ang kaya. Buti na lang hindi nabili. Baka mabuhay na naman si Lolo. Di na mapipigilan ang bangkay ni Lolo. Hindi ko talaga inakala. Ganito pala ang ginawa ng tatay ko. Kaya pala tayo nabaon sa utak. Naku po, 50 bilyon ang nagastos ni Jilly para sa isang tandang robot. Oo nga, basura to. Ayaw ko nito kahit libre. Saksakan lang ng kuryente. Walang silbi talaga. Imposible to. Paano nangyari to? Sino sa inyo ang nanghack ng sistema? Ginoong Lee, pakitahimik po. Itong AI na ito, hindi pa talaga tapos. Balik na lang po natin sa 8 department para ayusin. Baka sakali, paano pa ito aayusin? Pagsindit pagpatay lang alam, tanggang tanga talaga. Hala.
Ay sila'y ang 50 bilyon. Ibalik ninyo. Ginoong Lee, magpakalmat po. Maraming tao ang nakatingin. Shu Niencho. Nagkasabuat kayong dalawa. Niloko ninyo akong gumastos. Ginoong Lee. Hindi 50. Plus ang 10 bilyon noong isang araw. 60 bilyon lahat. Yung 10 bilyon matinong panalo ng anak ko yun. Itong 50 ngayon, kusa mong binidahan sa auction. Ano nang kinalaman namin dito? Tama ba mga kasama? Normal lang ang bidding sa auction. Kung ayaw mong matalo, huwag ka na lang sumali. Shu Niencho. Hindi ko to tatantanan. Aheng. Pinapatawag mo si Mengmeng sa bidding. Binayaran ni Rich Second Son ang 5G. Para sa AI system na. Walang kwentang system. Walang paliwanag sakit. Alam ko na yun. Project ng tatay mo yun. Gusto mong makuha. Kaya, tumulong si Mengmeng sa bid. Sigurado ka bang tutulong ka? Lanan. Dati siya ang nagtuturo sa... Ngayon ikaw na ang boss sa kanya? Sumusunod ako kay Mengmeng. Sumusunod siya sa akin. CJ, alam ko malapit kayong mag-ama. Tara, shopping tayo. Sino yung lalaking yon? Alin dyan? Yung nasa may pinto, katabi ni Shu Niencho. Parang kuya ko. Hi Rich Second Son. Patay na kuya mo. Nagsisimula ka ng maloko. Nakita ko rin siya kanina. Nagsisiraan na kayong lahat. Anong nangyari, Zhang Yang ah? Kanina sa auction, ikaw ang laging nagsulsol. Pinapataas mo ang bid ko, yung 5 bilyon. Ito rin pinaboost mo. Second yak, boss second. Pinabid ko kayo. Di ko alam na. Palpak pala ang lie. Pinataas ko kayo para makabawi kayo. Anong pagbabalik? Lugi tayo ng 5B. Masisipa na siguro ako ng board. Nandyan na siya. Oy boss second. Balik muna tayo sa opisina. Nangyari na to. Kailangan natin solusyonan. Boss second. Ikaw pa rin. Boss second. Boss second. Dad, kanino ka nagme-message? Anak. Nababasa mo ba to? Alam ko lang yung number 1. Kahit konti lang alam mong salita. Pero, tutulungan mo ako sa plano. Dad, parang di ka na tanga ngayon. Gusto mo bang maging tanga ako? O matino na? Gusto ko, makinig ka lagi sa amin ni Mom. Huwag kang mag-alala, anak. Palagi kayong makikinig ni Daddy. Wow, Mama, ang ganda-ganda mo ngayon. Ang ganda mo talaga, Chuchu. Ito na lang ang piliin natin. Heng. Pagkatapos, bibili tayo ng bagong damit para sa'yo. Sige, yun nga. Bilhan din natin si Mengmeng. CJ, bibilhan ko kayong dalawa. Ang nangyari ngayon. Maaari kong magpaliwanag. Ginoong Lee, bago ka pa pumasok sa conference room, lubos na napagpasyahan namin. Natanggalin ka bilang acting president. Ano ang karapatan ninyo? Dahil kakakastos ko lang ng 5 bilyon. Ginoong Lee, ang pagbili mo ng 5 bilyon sa buy project, kumalat na sa buong industriya. Pwede kang mawalan ng hiya, pero ang Lee Corporation ay hindi. Eksakto. Sa isang linggo, 6B ang nagastos mo. Paano mo babayaran ang 6B na pagkakautang na ito? Isang matagumpay na deal lang. At babalik ang pera. Paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Dati naming tinitiis dahil ikaw ay kapatid ni Chairman Lee. Pero ngayon, kahit bumalik si Chairman Lee, hindi ka na namin pakikisamahan. Kung sakaling bumalik siya, at makita ang ginawa mo sa kumpanya, baka mas galit pa siya kaysa sa amin. Lisanin mo na ang kumpanya, Jilly. Maghintay kayo. Kumpanya ito ng kapatid ko. Walang may karapatang paalisin ako. Kukuha ako ng abogado ngayon din. Ay, bakit si Mengmeng lang ang bumalik? Nasaan si Miss at si Ahe? Tio Butler. Nagde-date sina Daddy at Mom. Ayokong maging third wheel, kaya umuwi na ako. Ang bait talaga ni Mengmeng. Baba ka muna. Mengmeng, kumain ka na ba? Ayoko pang kumain. Marami akong kinain sa labas. Binilhan pa ako ni Daddy ng laruan. CJ, maglaro ka muna dyan. Papaghanda ako ng merienda. CJ, Engan. Hindi nakunan ang gamit ng papa mo. Malungkot ka ba? hindi ako malungkot. Ayaw ni Papa na gumastos ako. Kung buhay siya, pipigilan niya ako. Naaalala mo pa ba ang hitsura niya? Naman, Papa ko siya. Pagkatapos maghiwalay sila ni Mama, siya lang ang nag-alala sa akin. Aalagaan kita palagi. Aalagaan ka rin ni Mengmeng. Kasama kayo.
Masaya ako. Minsan naiisip ko, parang panaginip lang ang lahat. Paano kung isang araw paggising ko? Bigla kang mawala. Hindi ito panaginip. Chachu, sasasamahan kita palagi. Hanggang sa lumaki si Mengmeng. Hanggang sa tayo ay tumanda. Magpakasal na tayo. Ang laruan kong kotse. Lumabas ka na, kotse. Oy. Ano ito? Parang pangalan ito ni nanay. Bakit ka nakaupo sa sahig, Mengmeng? Ano yung hawak mo? Kuya tagapangasiwa, nakita ko ito sa ilalim ng mesa. Ano ang nakasulat dito? Ayos lang. Bakit? Ayaw mo bang pakasalan ako? Hindi naman. Gusto ko lang sana. Hoy miss. Yung nakita ni Mengmeng sa ilalim ng aparador ang kasunduan. Dali mo namang umuwi. CJ, anong kasunduan? Mukhang isang kasunduan sa pag-aalaga. Kuya tagapangasiwa, ano ba talaga tong nakasulat dito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lalan Mengmeng, ito ay usapang pamatatanda. Huwag mo nang pakialaman. Pero sobrang curious ako. Curious ka ba kung saan tayo kakain mamaya? CJ, samahan kita. Tara na. Chuchu. Anong nangyari? Pangit ng itsura mo. Aayos lang ako. Uwi muna ako sa kwarto. Tingnan mo kung natulog na si Ana. CJ. Mayordoma, ano yung papel sa mesa kanina? Kasunduan po yun. Kasunduan? Anong kasunduan yon? Kanina pa maputla si Chuchu eh. Personal na usapin po ito ng amo ko. Hindi ko pwedeng magsalita. Kung gusto mong malaman, ikaw na mismo ang magtanong sa kanya. Sa totoo lang, magpapakasal na kami ni Chuchu. Ang bilis ng promosyon mo ah. Kanina lang niya sinabing magpakasal kami. Kung walang aberya, malamang, sa katapusan ng taon. Ikaw talaga ang magaling. Kahit wala kang silbi. Nakuha mong paikot-ikuti ang amo kong babae. Mayordoma, hindi to papuri ano? Bakit hindi mo nalang samahan si amo? Ako na bahala kay Mengmeng. CJ. Totoo palang may sugar daddy ako dati. Yung nagsustain sa akin. Si Lee Juyuan, totoo palang noon ay may sugar daddy ako. Si Lee Juyuan ang sugar daddy kong iyon. Bakit? Hinahanap ni Chachu ang lumang kontrata. Bakit hindi ko maalala ang itsura ni Lee Juyuan? Noon, para bayaran utang ng tatay ko, ipinagbili ko ang sarili ko. Hindi pwede. Kailangang malaman ko itsura niya. Chachu. Chachu, anong ginagawa mo? Wala lang. Hindi ba't pinabantay kita sa anak? Natulog na ba siya? Kumakain pa ang anak natin, nakabantay ang kasambahay. Mukhang masama pakiramdam mo, kaya samahan kita. Oo, kailang ako. Siguro pagod lang. May bali-balita na patay na si Lee Juyuan. Kaya hindi ko na kailangang tuparin ang kasunduan noon. Wala nang 1 bilyon na multa. Talagang okay lang. Wala talaga akong problema. Pagod lang talaga. Maliligo na muna ako. Chachu, yung usapan natin sa restaurant tungkol sa pagpapakasal. Nakapagdesisyon na ako. Naging padalos-dalos ako noon. Ipagpaliban muna natin ang kasal. Nagsisisi ka na ba? Hindi pagsisisi. Heng. Paghanda na tayo, saka natin pag-usapan. Sige, igagalang ko desisyon mo. Bakit hindi makita sa search? Hindi ba siya sikat na tao? Baka pinatahimik siya ng pamilya Lee. Kaya pala siya laging absent-minded. Mukhang ang pagkakakilanlan ko, hindi na maitatagal pang maitago. Second Young Master, gusto mong bumalik sa Lee Group, kailangan nating maghanap ng makatuwirang dahilan. Paano kung gamitin ang karapatan sa mana? Kung may karapatan ako sa mana, bakit pa kita kailangan kausapin?
Ang kuya ko, wala siyang testamento. Kahit meron man, hindi naman niya ako bibigyan. Kaya pwede tayong gumawa ng peke na testamento. Peke na testamento. Tama, ang kuya mo nawawala ng 5 taon. Kung buhay siya, bumabalik na sana siya. Iisa lang ang katotohanan. Patay na siya. Patay na siya. Kaya gagawa tayo ng peking testamento. Pagmana mo sa ari-arian ng kuya mo, ikaw na ang magdedesisyon sa league group. Sige, gawin na natin ang peking testamento. Hindi na naman mabubuhay ang kuya ko, para ay denunsyo ako. Hello, Manager Xu, pupunta pa ba kayo sa opisina ngayon? kakagising ko lang. Anong oras na? Alas 11 na po. Nako, nahuli ako sa pagtulog. Bumabangon na ako papuntang opisina. Natulog ka rin ba ng mahaba? Gumising ako ng alas 7. Nagluto ng almusal para kay Mengmeng. Sinundo siya sa paaralan. Nakita kitang natutulog pa nang umuwi ako, kaya pinatulog na lang kita. Dapat gisingin mo na ako sa susunod. Kung hindi ako magsumika, paano kayo mabubuhay ni Mengmeng? Alainan. President Xu, narinig niyo na ba? Si Li Juyuan ng League Group. Buhay na siya ulit. Hindi naman. Matagal na siyang nawala. Malamang patay na. Ano ba talaga ang sasabihin mo? Ang Li Juyuan ng League Group gumawa ng testamento bago mamatay. Ang kanyang pamilya, mukhang sa loob ng 1 linggo, ipapakita ang testamento. Ihahayag na ang testamento. Dapat patay na siya talaga. Meng Hui, gusto kong pumunta sa kanilang pagpupulong ng testamento. Ayusin mo ito para sa akin. CJ. Hello, Presidente. Peking testamento ni Li Jingxuan. Nagpakalat sila ng maling testamento. Kukunin lahat ng aking ari-arian. Dapat kayong kumilos. Baka lumaki ang gulo. Gulo. Hayaan mo sila. Mas magulo, mas mabuti. Yung driver na bumangga sa akin. Aminado na ba? Pipi siya. Hindi makapagsalita. Marunong magsulat. Hindi marunong magbasa. Ni hindi nakakabasa. Hindi makapagsalita. Hindi marunong magsulat. Paano niya kinausap? Ang salarin na ito. Pinagpapanggap lang siya. Lanan. Gawin mo ito. Papaniwalain mo siyang umamin. Makalipas ang 1 linggo. Bibigyan ko si Li Jingxuan. Malaking sorpresa. Opo. Meng Hui, nakita mo na ba si Li Juyuan? Isang kilalang tao. Saan ko siya makikita? Wala rin sa balita. Hindi siya lumalabas sa media. Hindi ko pa siya nakita. Gusto ko siyang makita. Matagal na siyang patay. Bakit nyo pa? Bigla siyang gustong makita. Ako. Sa totoo lang, kami ay naging magsing-irog. Noong nagka-bankruptcy ang kumpanya ng tatay ko, siya ang nagbayad ng utang ko. Isang napaka-impluensyang tao ay nasungkit ninyo. Pero hindi ko maalala kung paano kami nagkakilala. Kung buhay pa siya ngayon, maitatanong ko sana. Ngayon wala na. Walang laman ang puso ko. Parang may utang na loob ako. Bisitahin nyo na lang puntod niya. Pero, ayon sa balita, hindi naman nakita ang bangkay niya. Walang puntod na mapupuntahan. Tama ka rin. Kung gayon, gumawa kayo ng altar sa bahay. Kapag na-feel nyong may utang, mag-alay kayo ng dasal. May saysay ba ito? Kahit papaano, makakatulong para mabawasan ang guilt. Pag natapos kong basahin ang testamento ni Li Juyuan, papakasalan ko si Ihe. Sigurado na ba kayo? Malaking desisyon ang pagpapakasal. Kahit tunay na ama ni Mengmeng si Ihe, bago pa lang kayo nagkakilala. Kahit kakakilala lang namin, mabait at maalaga siya. Mahal niya kami ni Mengmeng. Siya ang ideal na lalaki para sa akin. Pwede kayong pumili ng mas mayaman. Marami kang options. Pero ang ibang lalaki, baka hindi tunay na magmahal kay Mengmeng. Totoong punto yan. Pero si Iheng, hindi niya kayo karapat-dapat. Bakit kailangang pakasalan pa? Wala naman siyang ambisyon. Hindi kanya iwanan habang buhay. Nakipagtalik ako sa kanya. Kung hindi ko siya pakakasalan, parang manloloko ako. Kung desidido talaga kayo, gumawa na lang ng prenup agreement. Padadalhan ko kayo ng abogado. CJ, tatay, kung gusto mong pakasalan si nanay, kailangan mong magpakasal sa kanya. Kailangan ng singsing sa pagliligaw. Heto, gamitin mo ito para ligawan siya. Saan mo nakuha ito? Ito'y mula sa mga candy. Kinain ko na ang candy. Tapos kinuha ko ang singsing. Sa palagay mo ba'y isipin niya, hindi ko siya pinahahalagahan? Tatay, naiisip masyadong mura itong singsing. Lanan. Sa palagay ko, dapat tayong bumili ng mas mahal. Ano sa palagay mo? Pero, wala kang pera eh. Pwede kong, nakawin ko ang pera niya. Hindi tayo magnanakaw ng gamit ni nanay. Naiintindihan mo? Nandito na siya. Anong ginagawa ninyo? Nanay, wala kaming ginagawa. Naghihintay lang kami para maghapunan. Ako na, ang magbuhat niya. Ito ako na ang bahala. Hindi, ako na ang tutulong. Yung, maghugas ka muna ng kamay bago tayo kumain. CJ, dalhin mo ito sa taas. Sige po.
Ano to? Mananatiling buhay ang alaala. Magpakailanman. Siksun Yanshu, gusto mo ba talaga akong patay? Ano nang nangyari? Chachu. Ano to? Ito. Memorial tablet para sa isang yumaong kaibigan. Nasindak ka ba? Yumaong kaibigan. May naging relasyon kami noon, pero patay na siya ngayon. Sa balita, nawawala lang siya. Hindi naman patay. 5 taon nang nawawala. Ano't san sana buhay pa siya? Mataas. Kung buhay pa siya, bakit hindi siya magpakita? Sa tingin ko patay na talaga siya. Pagkaraan ng 1 linggo, ilalabas ng pamilya niya ang testamento. Sa tingin mo, yang testamento, peke kaya yan? Paano naging peke yun? Tingnan mo, akala ng lahat patay na si Li Juyuan. Pati ikaw. Alainan. Baka naman ang pamilya niya gusto makuha ang kayamanan niya, kaya gumawa ng peking testamento. Wala namang makakapagsabi. Ano sa palagay mo? Mukhang may punto ka. Kahit na peke, wala naman akong kinalaman. Nakikita mo, dapat alisin na to sa bahay. Pag nandito, masamang pangitain. Nagsiselos ka. Ay naku, hindi. Naiisip ko lang, paano kung buhay pa pala siya? Patay na nga raw sabi ng lahat. Hindi siya patay. Patay. Buhay. Patay. CJ, patay na siya. Hala. Aheng. Alam kong nasasaktan ka, pero tumulong naman siya sa akin. Gagawa ako ng altar para sa kanya. Tuwing may okasyon, mag-aalay ako ng insenso. Ano naman ang masama doon? Wala kang nararamdaman sa kanya. Nakalimutan ko na nga ang itsura niya. Paano ako magkakagusto? Eh ako naman, Sabi mo hindi ka nagsiselos. Isang plek na lang siya ngayon. Nakikipagkompetensya ka pa sa plek. sa palagay ko, itigil na natin tong altar. Malas yan. Dahil si Li Juyuan, hindi naman siya patay. Sa totoo lang. Mama, kain na tayo. Sige na ahe. Kung talagang masama ang loob mo, edi huwag ka na pumasok dito sa kwarto. Tapusin na natin ito. Kain muna tayo. Kain na. Ha ha ha, sa testamento na to, kumpanya ng kapatid ko akin na. Sa tingin ko, wala nang lalait sa inyo. Kahit noon, wala kayong nagawa sa kumpanya. Pero ngayong kayo ang namuno, kumita naman tayo. Si Momo lang nakakaintindi sa akin. 6 na bilyon lang naman ang Luigi. Maliit lang to, kumpara sa kinita natin. Ano ba yan? Pagkalipas ng 1 linggo, pagkuha ko ng kumpanya, paparusahan ko yung mga matatanda. Gino, pagkatanggap niyo sa Lee Corporation, tutulong pa rin ako. Pag nasa poder na ako, marami kayong makukuha. 5 taon nang nawawala si Li Jiyuan. Ngayon lang inanunsyo ang testamento. Akala ko nga walang testamento. Kung meron ng testamento noon, bakit ngayon lang inilabas? Siguro hindi pa sigurado noon. Kung patay na ba talaga siya, wala namang nakitang bangkay. Pero hanggang ngayon wala pa rin. 5 na ang nakalipas na taon. Ngayon, paglabas ng testamento niya, ay makatwiran na. Hulaan nyo, ano laman ng testamento ni Li Jiyuan? Hindi siya nagpakasal, walang anak, kanino mapupunta ang yaman niya? Totoo, hindi siya nag-asawa, pero baka may anak sa labas. Tingnan mo si Li Jingshen, kakatiwalag lang sa Lee Group, ngayon masayang masaya na. Sa tingin mo ba, mapupunta sa kanya ang testamento? Kung walang anak sa labas si Li Jiyuan, ang yamang ito, mapupunta sa kanyang ama. Pero ang kanyang ama, siya na lang ang natitirang anak, ibig sabihin sa kanya mapupunta ang mana. Pero narinig ko, noong buhay pa si Li Jiyuan, hindi sila magkasundo ni Li Jingshen. Kung may anak sa labas tatay mo, magugustuhan mo ba? Nako, ang hindi ka panipaniwala, si Shu Niancho, hindi dinala yung batang yon. Sayang, gusto ko sanang makita ang bata. Huwag na. Kawangis na kawangis niya. Boss Tsu, yung mag-amang Lee, nakatingin sa inyo. Bakit ako tinitingnan? Gusto ba nilang bayaran ko si Li Juyuan? Parang nakita ko na siya dati. Saan ko kaya siya nakita? Ilang taon siyang nasa ibang bansa, kaya di ko siya nakita. Siguro nagkakamali lang ako. Kumpleto na ang mga bisita. Oo. Ay anunsyo na ang testamento. Oo. Bunso, ngayon, bilyonaryo na po kayo. Sa buong Jiangcheng, kayong hari ng lahat. Di inakala ng kapatid ko na pagkagastusan niya ay mapapakinabangan ko. Araw ng tagumpay, huwag na pag-usapan ang yumaong yun. Tama ka. Patay na siya. Di na siya babalik kailanman. Papa, bakit mo ko dinala rito? Kasi nandito si mama mo. Pero, bawal tayong sumama kay mama. Kasi, may mahalagang bagay si papa na sasabihin sa kanya. Anong importante? Pwede bang malaman ko muna? Baka naman, hindi na ako paborito mo. Siyempre naman. CJ, sasabihin na ni papa. Papa, naalala ko na kung sino ako. Talaga? Masayang balita yan. Anong trabaho mo dati, Papa? Ikaw ba ang nanligaw kay Mama? O siya ang nanligaw sa'yo? Ako ang unang nagkagusto sa kanya. Tatay, may panahon dati na puno ng kalungkutan. Si mama ang nagpagaling sa akin. Paano ka ginamot ni Mama? Kuya, nakita kong nakatayo ka rito buong araw. Malapit nang dumili. Bakit hindi ka pa umuwi? Umalis ka.
Ikaw, bakit mo ako tinitingnan? Kuya, umiiyak ka, aalagaan kita. Huwag ka nang umiyak ha. Aalagaan mo ako. Alaynan. Anong pangalan mo, bata? Sun Yanchu. Noong panahong iyon, kasintanda mo siya noon, pero may isang bagay siyang magaling. Marunong na siyang sumulat ng pangalan niya. Siya ang mama ko. Siyempre, magaling siya. Sayang, ang mama ko ay hindi na naaalala ito. Okay lang kung hindi niya maalala. Basta't magkakasama tayong pamilya. Mas mahalaga kaysa sa ano paman. Tatay, hindi mo pa sinasabi sa akin. Ano ang trabaho mo Meng, ang nakita mo kanina. At dito, ay mga dating pinagtatrabahuhan ni tatay. Sige na, may gagawin si tatay. Babalik ako mamaya, okay ba? Alaynan. Malugod namin kayong tinatanggap sa pagdiriwang na ito. Alam naman ng lahat, ang aking anak, Lee Jiuyuan, nawala noong aksidente 5 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon ay walang balita. Araw-araw ay nagdurusa ako. Ngayon, kailangan kong tanggapin ang kanyang pagkawala. Ipapahayag ko na ang kanyang huling habilin. Ito ang kanyang legal na testamento. May tunay niyang lagda rito. Pasensya na sa pag-abala. Hindi ko narinig na may testamento si Lee. Ang bagay na ito, alam ba ng personal na abogado niya? Ano ba ang sinasabi mo? Dinududa mo ba ang testamento? Ikaw lang na bunso. Nagtatanong lang naman ako, bakit ka nagagalit? Tumahimik ka na lang na assistant. Wala kang karapatang magsalita. Matandang gili, maaari kang manumpa sa langit. Ang testamento mo ba ay tunay? Bakit ako manunumpa? Totoong-totoo ang testamento. Kung gayon, bakit hindi mo ipinatawag ang kanyang abogado rito? Wala ba kayong kontak? Maaari kong tawagan. Hindi na kailangan. Maaari akong manumpa. Ang testamento ay tunay. Paano kung peke ito? Sumainyo ang kidlat. Masamang wakas ang abutin. Nakita nyo ba? Tunay na kulog. Peke pala ang testamento. Nakakatakot naman. Patay na si Lee Jiuyuan. Kahit peke ang testamento, wala nang makakapagtanggol. Tahimik muna ang lahat. Ang testamento sa kamay ng tatay ko ay tunay at may bisa. Kung sa tingin ninyo ay peke, maglabas kayo ng ebidensya. Wala akong ebidensya, pero sigurado akong peke ang testamento. Zhang Yang, niloloko mo ba ako? Sabi mo pa kakampi kita. Gusto ko sanang kumampi sa'yo, pero hindi na maitatago. Ang pandaraya mo. Anong pandaraya? Hindi ko alam. Hindi mo alam, tama. Siniba ka na 1 linggo na. Siyempre hindi mo alam. Kinukuha na ng pulis ang ebidensya. Kinukuha na ng pulis ang ebidensya. May matibay na ebidensya. Malapit ka na nilang hanapin. Zhang Yang, sigurado akong niloloko mo na naman ako. Ikalawang amo, pinupuri kita. Baka hindi totoo. Pero kapag kinukundena kita, totoo yan. Ikaw, Zhang Yang, sinusubukan mo na naman ako. Kahit mandaya ako, ano naman, akin na ang buong Lee Group. Aayusin ko na lang ang mga account. So, inaamin mong nandaraya ka. Zhang Yang, akala ko pa naman, marunong ka sa buhay. Ngayon ko lang nakita, ayaw mo ng pakiusap, gusto mo ng parusa. Halika rito, palabasin niyo siya. Hindi na kailangan. Aalis na ako. President Su, sabihin mo, bakit niya kayang kalabanin si ikalawang amo? Hindi ba't sinisira niya ang kinabukasan niya? Kung kaya niyang gawin yan, may plano siya. Ang gusto ko lang malaman kung ano ang nakasulat sa testamento ni Lee Jiuyuan. Pasensya na, may kaunting pangyayari kanina. Ngayon, ang aking bunso, Lee Jingshan, ang magpapahayag ng testamento. Ako si Lee Jiuyuan, kusang loob na nagtatakda ng mga sumusunod na ari-arian para sa aking kapatid na si Lee Jingshan. Akala ko si Lee Jiuyuan, ibibigay lahat ng yaman sa ama, bigla na lang pinamana sa kapatid niya. Peke ang testamento na ito. Alam nating magkaaway sila Lee Jiuyuan at Lee Jingshan. Sino ang magpapamana ng yaman? Sa taong kinaiinis niya, ako'y kusang nagtatakda ng aking pag-aari mula sa Lee Corporation shares, na 60% ng kabuuang shares ay ipapamana kay Lee Jingshan. At iyon ako. Swerteng-swerte si Lee Jingshan. Walang kwentang tao. Nakapagmana pa ng malaking pera. Walang saysay ang pagsisikap, mas mabuti pang maging anak mayaman. Tapos na tayo dito, alis na. Anak, ang mga pulis na ito, hindi kaya para hulihin ka? Siguro dahil sa peking accounting. Pero okay lang. Sa akin na ang korporasyon. Sabang yaman. Madaling ayusin yan. Sino si Lee Jingshan? Yung mga pulis. May kailangan po kayo sa akin. Una sa lahat, ako ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Lee Corporation. Kung may problema sa pananalapi ang korporasyon, maaari kayong lumapit sa akin. Tutulungan ko kayong ayusin. Magkano ang kailangan? Mababayaran ka agad namin. Narito kami para sa'yo. Pinaghihinalaan ka namin sa aksidente nung 5 taon na ang nakalipas. Anong nangyari kay Yitsu? Bagong chismis ito ah. Hindi ka ba curious? Anong aksidente? Hindi ko maintindihan. Aksidente ni Lee Jiuyuan 5 taon na ang nakaraan. Pinaghihinalaan ka naming may kinalaman dito. Imposible yon. Kapatid ko si Lee Jiuyuan.
Paano ko siya pahamakin? Tama siya, kasama. Anak ko si Lee Jiuyuan, at si Lee Jingshan din. Laging magkasundo ang magkapatid. Tama, may hawak na kaming ebidensya. Sumama ka sa amin. Anong ebidensya? Patay na ang kapatid ko sa tagal. Saan galing ang ebidensya? Huwag ninyong pekain ng ebidensya. Hindi ako sasama sa inyo. Maliban na lang kung mabuhay siya. Lee Jingsuan. Mukhang hindi ka pa rin susuko hanggat wala sa harap mo ang kaba. Kuya, Iksu, narito na si Aheng. Aheng, Bakit tinatawag siyang kuya ni Lee Jingsuan? Nako, multo ba yan? Hindi ba't si Lee Jiuyuan ito? Diyos ko, tingnan mo, may anino siya. Hindi siya multo. Si Lee Jiuyuan nga ito. Buhay siya at nakabalik. Lee Juyuan. Imposible. Talagang imposible. Walang katotohanan. Hindi siya makakabalik. Tatay, sabihin mo sa kanila. Peke siya. Hindi totoo siya. Jiuyuan. Siya si Lee Jiuyuan. Siya ang totoong Lee Juyuan. Chachu, nasindak ba kita? Paumanhin, ako si Aheng mo, at ako rin si Lee Juyuan. Kailan mo nalaman na ikaw si Lee Juyuan? Kanina lang ba? Ako. Nagkakamali ako. Masaya ka bang niloloko ako? Libangan ba ito para sa... Masama ka. President Iksu, huwag kang magalit. Tara, isang yosi pa. Halika. President Iksu, hintayin mo ako. See you. Unahin natin si Lee Jingsuan. Mamaya na ang paliwanag kay President Iksu. Ikaw lang, gustong agawin ang aking yaman. Sa susunod na buhay nila, Lee Jingsuan, may peking accounting ka, nagpapatay ng tao, peking testamento, lahat ng ebidensya nasa pulis na. Anong sasabihin mo? Sabihin mo na, baka wala ng pagkakataon. Kapatid mo ako. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Dalhin niyo na siya. Tatay, Jingshan. Jiuyuan, patawarin mo na ang kapatid mo. Hindi pa siya ganap. Bata pa't di karapat dapat mamatay. Di sapat mamatay. Ako ba nang dapat Anak mo rin ako. Naisip mo ba ang kalagayan ko? Mukhang nais mo siyang ipahamak ng lubusan. Hanggang ngayon, siya pa rin ang iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? Ginamit mo pangalan ko sa panloloko. Dati kong pinapalampas. Ngayon, sabay na nating tutuusin lahat. Ama mo ako sa dugot laman. Ipiit mo ako sa bilangguan. Walang utang na loob. Kahit ako'y tawaging walang utang na loob, ngayong araw na ito, isasama kita sa pagdurusang ito. Dalhin niyo na. Suwail na anak. Mama. Menmeng, Mengmeng, bakit ka nandito? si Aheng nagdala sa kanya dito. Ang tawag sa kanya ngayon ay Lee Juyuan. Boss Tsu, huwag po kayong magalit ng ganito. Lee Juyuan man o Aheng. Pangalan lang naman ito, di na mahalaga. Walang saysay ang pangalan. Ang malala, tayo ni Lin lang. Mama, di kami nagsisinungaling. Naalala lang niya ngayon. Bakit pinagtatanggol mo pa siya? Inamin na niyang tayo niloko niya. Tayo na, uwi na tayo. Huwag mo na siyang pansinin. Dinala niya si Mengmeng. Mukhang ganoon nga. Pero Pangulo, huwag po kayong masyadong malungkot. Ano man ang mangyari, kayo ang tunay na ama ni Mengmeng. Kahit na galit si MS Tsu, hindi na mababago ang katotohanan ito. Hindi pwede, hahanapin ko siya. Pangulo, mainit pa ang ulo ni MS Tsu. Payagan niyo siyang magpahinga muna. Balik na lang muna tayo sa opisina. Noong wala kayo nitong mga nakaraang taon, namimiss kayo ng lahat. CJ, pumunta muna tayo sa opisina. Okay. Ma, paalisin mo na ba si Papa? Noon kasi walang matirahan si Papa, kaya inampon natin siya. Ngayon may sarili na siyang tahanan, kaya dapat na siyang umalis. Ayaw kong umalis siya. Sumenmeng, niloko niya tayo. Hindi ka ba galit? Anong panuloko ang ginawa niya? Alam na niya noon na siya si Lee Juyuan, pero hindi niya sinabi sa atin. Ma, bakit ka magagalit dyan? Si Lee Juyuan man siya, o si Aheng, siya pa rin ang papa ko. Binigyan ka ba niya ng pabuya? Kaya ka ganyan kakampi sa kanya? Ayaw ko, hindi ko hahayaang. Manatili pa siya dito. Aray, magkakaroon ng hirap si Papa para bawiin ka. Maligayang pagbabalik, Ginoong Lee. Ginoong Lee, hindi ko inakalang buhay pa kayo. Hindi ko inakalang buhay pa kayo. Opo, ligtas kayo sa malaking peligro. Opo, ligtas kayo sa malaking peligro. Siguradong magkakaroon kayo ng magandang kapalaran. Bakit ngayon lang kayo nakabalik? Alam nyo ba, na ang kapatid ninyo nitong nakaraan, ay pinalugi ang kumpanya ng 6 na bilyon. Alam ko, ako ang may pakana ng 6 na bilyong iyon. Presidente, gusto makipagkita ni Ginoong Jayang ng Summit Group. Ginoong Jiang, tungkol ba sa proyekto ng Binhai Bay City? Ang proyektong iyon, hindi ba nalampasan na ang kontratang deadline? Nang mabalitaan kong nakabalik ka, agad akong dumating. Masaya akong nakikita kang ligtas, at panatag ang loob ko. Salamat sa pagmamalasakit. Dapat sana ay dinalaw na kita noon pa. Pero yung aksidente noon, hindi pa lubusang naimbestigahan. Kaya hindi ako agad nagpakita. Naiintindihan kita, ang kapatid mo at ama mo, ay mas masahol pa sa hayop. Nabalitaan kong ipinakulong mo sila. Tama lang yan. Kung hindi, lalakas pa ang loob nila. Tama.
Punta ko ngayon. Bukod sa pagdalaw, gusto ko ring pag-usapan ang proyekto sa Binhay Bay City. Napakahalaga ng proyektong ito. Hindi ako mapapanatag kung ibang tao ang maghawak. Expired na ang kontratang nilagdaan natin 5 taon na ang nakaraan. Bukas, dadalhin ko ang bagong kontrata para Piermont. Yamang tiwala ka sa akin. Hindi ko bibigyan ang inyong tiwala. Sige. Nabalitaan kong may pamilya ka na. Presidente, may package ka mula sa kabilang barangay. Ano nang meron? Ngayon pa talaga. Galing kay Miss Tsu. Ano laman nun? Yung sinasabi mong package. Ito na yon. Ha? Erm, mga gamit mo siguro to. Parang tinataboy na niya ako ah. Haha, bilis, puntahan mo na siya. Bukas ko na ipapasa yung kontrata. Sige, una na ko. Bilisan mo. Opo. Miss, nandito si Aheng. Lee Juyuan ang pangalan niya, hindi Aheng. Miss, nandito si Lee Juyuan. Gusto raw kayong makausap. Ayaw ko siyang makita. Akala ko mabait at totoo siya. Palamuti lang pala lahat. Mommy, papasukin mo na si Daddy please. Ayaw mo bang makinig ng paliwanag niya? Meng, negatibo ang paliwanag. Oh, Chochu, papasukin mo na ko. Gusto kong magpaliwanag ng harapan. Chochu. ayaw kong makinig ng dahilan mo. Chu. Nanay, ayaw mong pakinggan ang paliwanag ni tatay. Gusto ko pakinggan. Pakawalan mo ako para makapakinig. Hindi ka ba sasama kay tatay? Anak ako ni nanay. Habang buhay di kita iiwanan na. Yan ang tamang sagot. Gusto ko lang maintindihan. Bakit niloko ni tatay si nanay? Nagalit si nanay. Ikaw kaya ang magtanong. Alangan. Tatay, Anak, di ka ba pagagalitan ni mama? pumayag si nanay. Pasensya na anak, nag-alala ka pa. Pero bakit mo niloko si nanay? Aray. Anak, di ko sadya lokohin si mama mo. Nang maalala ko lahat, nakita kong nakalimutan na ako ni mama. Gusto kong imbestigahan, bakit niya ako nakalimutan? Titnan ko yung aksidente noon. Miss, may punto si Ihe. Bigyan mo siya ng sansa. Kung basta ko siya patatawarin, paano kung ulitin niya? May mas importante pang dahilan. Habang di pa nahuhuli ang salarin, di ko pwedeng malaman may anak ako. Baka kayo ni nanay ang targetin niya. Chuchu, Lee Juyuan, mag-usap tayong dalawa. CJ. Itapon ang mga tablet. Kailan ka nagsimulang makaalala? Nung ihatid ni Mengmeng sa eskwela. Nung naaksidente ako. Kaya di pa kita masyadong nauwi. Naging tunay ka ng Lee Juyuan. Kaya pala pagka-uwi mo galing ospital, naging mas dominante ka. Talaga? Mabait naman ako lagi. Meron. Lalo na sa kama. Chuchu, pwede akong magpaliwanag. Nung naalala ko ang lahat, nakita kong nagkaanak ka sa akin. Nagpapasalamat ako. At naantig. Wala akong pera noon, di ba? Kaya sa kama lang kita mabayaran. Nagsisinungaling ka. Ang kwintas na binigay mo sa akin ay hindi mura. Sinabi mo pang #siyam lang. Ipinabili ko sa assistant ko. Hindi ako nagsisinungaling, sumpaman. Anong silbi ng sumpa? Hindi ako 3 taong gulang. Hindi ako naniniwala. Anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Susundin ko lahat ng gusto mo. Gusto kong malaman kung dati ba talagang relasyon natin ay bayaran. Hindi, sa paningin ko, ikaw ang babaeng makakasama ko habang buhay. Mahal mo ba ako? Paano tayo nagkaanak? Minsan tayong natulog noon, ikaw ang nag-initiate. Naalala ko noong nabangkarote ang pamilya mo, na embargo ang bahay nyo, tumalon sa building ang tatay mo, binayaran ko lahat ng utang ng tatay mo, pinatira kita sa bahay namin. Nakauwi ka na. Huwag mo na akong hintayin sa uwi. Abala ako sa trabaho. Madalas akong mag-overtime. Lee Juyuan, 2 linggo na akong nakatira dito. Bakit ayaw mo akong hawakan? Hindi kita tinulong para mahawakan. Kaya kita tinulungan. Bakit mo ako tinulong? Mahal kita. Lahat ng ginawa ko para sa'yo ay kusa. Basta manatili ka sa piling ko, hindi kita pipilitin magbigay pa. Naiintindihan mo? Pero hindi naman ako ganun kabuti. Mabuti ka ba? Alam ko.
Kaya mahal na mahal kita. Hindi. Utang na loob lang nararamdaman mo. Mabuti ka kay Aheng. Mahal mo si Aheng, no? Hindi ba't pareho lang tayo ni Aheng? Ako si Aheng. Mahal mo pa rin ba ako? Mahal ko si Aheng dahil alam kong hindi magtatago ng sikreto si Aheng sa Kim. Pero ikaw, iba ka. Kaya, hindi muna ako papakasal sa... CJ, okay lang kung hindi tayo magpakasal. Basta wag mo ko paalisin. Ako. Nay, bakit ka pumunta sa bahay namin? Sabi ko na sa'yo dati, huwag kang pupunta nang walang permiso ko. Hindi kita hinahanap. Balita ko presidenteng nawawala ng Lee Corp sa loob ng 5 taon. Si Lee Ji-yuan ka pala. Naku po, sikat na tao ka pala. Kumusta po kayo? May kailangan po ba kayo? Tingnan mo, bagay na bagay kayo ng anak ko. Tsaka, nagsasama na kayo sa iisang bubong. Pero walang kasal. Pag nakita ng iba, maiisipan ng masama yan. Ganito na lang, magpakasal na kayo. Ngayon na para tapos ang problema. Ang kasalan, pwedeng sa susunod pa. Payag ako. Chuchu, pumayag siya. Ikaw, kumuha ka na ng birth certificate mo. Magpakasal na kayo ngayong araw. Nay, pagpapakasal ko kay Juyuan, wala kang kinalaman dito. Hoy, anong walang kinalaman? Anak kita, dapat magbigay ng dowry ang lalaki. Maraming pera si Ji-yuan. Hindi tayo pababayaan yan. Pera lang pala habol mo. Shuniencho, pinagbuntis kita't pinalaki. Dapat kang ang magpasalamat sa Kim. At saka mayaman na kayong dalawa. Hindi masama humingi ng dowry. Tama po kayo. Kahit magkanong dowry, ibibigay ko. Pero Ano pa, kung magkano ang hihingin kong dote, ay papayag ka bang ibigay? Sundin ko lahat ng sasabihin mo. Lee Juyuan, kapag nagbigay ka sa kanya ng dote, hindi kita pakakasalan. Hoy, loko-loko ka talaga. Ayaw mo ba akong maging masaya? Nananay mo pa rin ako. Bakit mo ako Gina ganito? Nay, ano nang ginawa ko? Wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. tita, maupo po kayo. Tita, wag po kayong magalit. Hindi ko bawiin ang sinabi ko. Basta tanggapin mo ang kondisyon ko. Anong kondisyon? Kay Hanche, putulin ang relasyon ninyong mag-ina. Ano? Hanche, anak ko siya. Paano ko siya? Itatak. Di ganun. Di ko kayang layasan ng nanay ko. Pinapahirapan mo kami. Hanche, nung muntikan mo na akong mabangga, bakit ngayon ka lang nahirapan? Ako, hindi ko ginawa. Di kita sinadyang mabangga. Kailangan bang ipakita ko ang ebidensya? Bago ka aminin, mali ko nung di kita Hoy, ate, pasensya na. Huwag mo akong aipakulong. Nagkamali na ako. Di ko na uulitin. Nay, kunin na natin ang dote. Ako. Nay, sige na. Huwag na tayong humingi ng dote. Ipapakulong na ako ni ate. Huwag na nating guluhin sila. Shuniencho, walang utang na loob ka. Para akong di nagkaanak sa'yo. HMP. Ikaw ang muntikang mamatay sa aksidente. Ikaw pa ang mapagpatawad. Di naman ako namatay. Huwag na lang natin siyang kausapin. Alaynan, Pwede na ba akong manatili dito sa bahay? pwede ka namang tumira dito, pero hindi sa kwarto ko. Basta wag mo ako paalisin. Okay lang sa akin. Chuchu, isusuot ko na ito sa'yo. Pwede bang tumanggi? Bibili na lang ako ng bago. Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Gusto ko talaga tong kwintas. Isuot mo na sa Kim. Ang galing talaga ni Daddy. Ang bilis nakapagpasaya kay Mom. Lanan, ang successful na tao, saan man magtagumpay. Pero hindi pa sumasagot si Mommy sa proposal. Huwag kang mag-alala, sa tamang panahon mangyayari yan. Presidente, nakausap mo na ba si Inetsu? Hindi basta-basta mapapatawa. Hindi ko maintindihan, kaya manan mo na. Pogi ka pa, ano pa ang problema? Kahit na nakaisip ka, wala namang nasayang sa kanya. Kaya ang mga lalaki na hindi romantiko, mag-iisa hanggang dulo. Presidente, 3 taong gulang na anak ko. Sigurado ka? Noong wala kayo, nawalan ako ng kapangyarihan, wala namang masamang nangyari, nagpakasal lang ako, at nagkaanak, 3 taon na pala anak mo, pero ang sa akin 5 na. Mas magaling pa rin kayo. Pero noong nawala kayo, nagkaanak pa rin si MSXU, ibig sabihin may pagmamahal pa rin siya. Lanan, yang dinin mo na yan, pagkatapos sa kontrata sa Parkson, uwi muna ako, uwi. Ano gagawin mo sa bahay? Sa kanya ka naman nakatira. Meron akong singsing na brilyante para sa pag-propose sa kanya. Iiksu, galing ito sa Lee Corporation. Ano ito? Ito yung binili ng Lee Corporation noon. 2nd generation na ng iyong ama. Hindi ba may sira yung line na yan? Bakit nila sinend sa akin? Para sa alaala, 5 bilyon ito Ayokong tanggapin. Sabi nung nagdala, yung lie dito sa loob, nahack na nila, malamang mahal yung laman. Kung nahack na nga, ba't nila sinend sa akin? Sa aking simpleng opinyon, gusto niyang bumango sa inyo. Saka, ang expertise natin. Sa inyo dapat ito, para masulit ang potential. Menghui, naisip mo ba ito? Anong problema? Yung utang ko 5 taon na ang nakalipas. Si Lee Juyuan ang nagbayad. Yung kumpanyang ito, baka siya rin ang nagpundar. Kung ganyan kabait si Eli sa inyo, bakit hindi mo siya pakasalan? Tumaas ang performance ng kumpanya. Mag-focus muna tayo sa
Hoy, Nakuha ko na yung pinadala mo. pwede mo itong i-upgrade. Baka may magandang resulta. Sige, salamat. Chu-chu, dinner tayo mamaya. CJ, Anong nangyari sa'yo? okay lang. Bigla na lang kasi nasusuka ako ng kaunti. Huwag na lang tayong kakain sa labas mamayang gabi. CJ, Huwag kang mag-alala, hintayin mo ako. Bibili ako ng gamot sa tiyan para sa'yo. Okay ba? CJ. May kinain ka bang panis kaninang umaga? Nanay, bakit ang aga mo namang nakauwi? Masama pakiramdam ni nanay ngayon, kaya maaga akong umuwi. Masaya ba ang araw mo sa eskwela, Mengmeng? Nanay, saan ka masakit? Mamasahin kita. Masakit ang tiyan ni nanay. Kapag nakahiga lang ako, gagaling na to. Tatawagan ko si tatay para alagaan ka niya. Huwag na, abala sa trabaho si tatay ngayon. Chu-chu, nakauwi na ako. Kahit gaano kapagod ang trabaho ni tatay, hindi dapat kalimutan ang asawa. Tama ang baby ko. Hindi naman nakalimutan ni tatay. Bumili lang ng gamot para kay nanay si tatay. Buti naman. Sumenmeng, anong asawa-asawa? Hindi pa naman kami ikinasal ni tatay. Nanay, huwag ka magagalit, masama pakiramdam. Bumili ng gamot si tatay para sa'yo. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Kamusta? Gumagaling ka na ba? Minsan sumasakit lang ang tiyan. Pero okay naman paminsan-minsan. Alagaan mo muna ang iyong kalusugan. Pumunta ka na lang sa opisina pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, pagkatapos kong uminom ng gamot ay gagaling na ako bukas. Salamat babe, walang anuman mommy. Pagaling ka agad ha. Meng, bakit may karayom sa kama mo? Natarakan ka ba nito? Tingnan na ni Tito. Paano napunta ang karayom sa kama ni Mengmeng? May gustong manakit kay Mengmeng. Wala pong nanakit sa akin mom. Kinukuha ko lang itong karayom panglaro kanina. Anong nilalaro mo sa karayom, Mengmeng? Tinusok ko yung maliit na supot. Anong maliit na supot? Yung pumipigil kay mom na magbuntis na maliit na supot. Tingnan ko. Ito ba yung maliit na supot na tinusok mo ng karayom? Lahat ng ito tinusok. Pinipigilan nila si mommy na magbuntis. Masama sila. Chu-chu, huwag mong sisihin. Huwag mong sisihin ang bata. Bata pa siya at hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Ginoong Lee. Baka naman, samahan mo ang aming binibini sa ospital para magpatingin. Baka buntis ang binibini. Tama. Sige na, isasama kita sa ospital. Sakaling buntis ka nga, hindi pwedeng basta uminom ng gamot. Hay, dahan-dahan lang. Tiyo tagapangasiwa, magkakaroon na ba ako ng kapatid? Nga, matalino mong bata. Buntis ako sa anak ni Jilly Jiuyuan, pero malapit na ma-execute si Jilly Jiuyuan. Kung hindi nasangkot si Jilly, ako na ang legal na asawa ng pamilya Lee. Kasalanan ni Xu Niancho ang lahat. Kung hindi niya tinulungan si Lee Jiuyuan, hindi sana nakabalik si Lee Jiuyuan. Sina Lee Jiuyuan at Xu Niancho pala to. Bakit sila nasa ospital? Dok, baka buntis ang asawa ko. Hindi pa ako ang asawa. Ano to? Magpapakasal ka sa ospital? Kagabi hindi ako makatulog kakaisip. Nyanchu, mahal kita. Hindi lang kita gustong makasama. Gusto kong maging legal mong asawa. Nakakagulat talaga. Dito pa sa ospital magpro-propesa. Ay naku, tayo na. Pag-uwi na lang natin pag-usapan. CJ, Kunin mo itong papel, dalhin sa 5th floor para sa ultrasound. Opo. ako na. Nyanchu, magpakasal na tayo. Gusto kong malaman ng lahat. Ikaw ang asawa ko. Mengmeng ang anak ko. Gusto kitang bigyan ng kumpletong pamilya. Hindi pa sigurado kung buntis ako. Kahit hindi mabuntis, ikakasal pa rin tayo. Kailangan nating bigyan si Mengmeng ng kumpletong pamilya. Tara na muna sa 5th floor. Ang anak ko, hindi magkaroon ng kumpletong pamilya. Bakit kayo ang masasaya? Hindi ko inakala si Xu Niancho. Nakakonect pa kay Lee Jiuyuan. Hindi bagay ang kanilang kalagayan. Ano kaya nakita niya dito? Hindi mo pa nakita ang anak nila no? Matalino at maganda ang anak nilang babae. Kung ako si Lee Jiuyuan, tatanggapin ko rin. Isang anak lang naman, hindi naman kailangan magpakasal. Narinig nyo ba? Buntis na naman si Xu Niancho. Baka lalaki na ang isi silang. Anak na naman, ang galing talaga. Nanay, ang ganda mo ngayon. Ang ganda rin ng aking anak ngayon. Nanay, ngayon kayo ni tatay magkakasal. Bakit hindi na lang kayo direktang magpakasal? Kailangan ng maraming preparasyon para sa kasal. Kailangan ng oras. Engagement. Ito ay pag-aanunsyo ng magandang balita sa lahat tungkol sa kasal. Ganoon ba? Matalino talaga ang anak ko.
Mali ang kinuha mo. Hindi ito ang mga napili. Ang pinili ni MS. Shu ay ang puting bestida. Sino ka ba? Parang hindi kita. Nakita dat. Ikaw pala. Bitawan mo si nanay, masamang tao ka. Mengmeng, mag-ingat ka. Shu Niencho. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ng anak pero tawagin mo ngayon si Li Jiuyuan. Papakawalan niya ang second mask. Kapag pinalaya na ang second yung mask, pakakawalan kita. Ang mga ginawa ni Li Jingsuan, sapat para mabilanggo siya habang worthwhile ba ang ginagawa mo para sa kanya? Dahil dinadala ko ang anak ng second yung mask, kaya dapat kong iligtas siya. Zhu Zimo, ihulog mo ang kutsilyo, pakawalan mo si Chachu. Li Jiuyuan, pakawalan mo muna si Jingshan. Saka ko pakakawalan siya. Napatay si Li Jingsuan, dapat sa kamatayan. Hindi ko siya maipagliligtas. Magkano ba? Ibibigay ko lahat. Pakawalan mo sila. Niloloko mo lang ako, di ba? Naiinggit lang si Jingshan sa'yo. Hindi naman dapat mamatay yun. Papatayin mo dahil sa inggit. Buhay ni Jingsuan mahalaga, buhay ni Jiuyuan walang halaga. Tumahimik ka. Kung hindi kay Jiuyuan, wala kang karapatang kausapin ako. Kahit anong paraan gawin nyo, kailangan ko makita si Jingshan. Kumalma ka, huwag kang ma-stress. Tatawagan ko na ang abogado. Ililigtas natin si Jingsuan. Sige. Bago dumili, kung di ko makita si Jingshan, papatayin ko si Shu Niencho. Mengmeng, ingat. Gusto mo talaga kay Jingsuan? Sige, sabay tayo sa impyerno. Dalahin mo. Okay ka lang. Nay, okay ka lang ba? May sugat ka sa leg. Dalhin kita sa ospital. Okay lang, maliit na galos lang. Lagyan lang ng gamot. Ngayon ang engagement natin. Huwag natin patagalin ang mga bisita. Swerte ng amo mo. Nakasama ang boss naming babae. Si boss namin ay mabait, maganda, at maunaway. Mapapalad ang makakasama niya. Ano ba iyang sinasabi mo? Siya nga ang swerte sa boss mo. Si boss naman ay gwapo at tapat sa pag-ibig. Mapapalad ang babaeng pakakasalan niya. Huwag mong kalimutan. Amo mo ang nanliligaw ng todo kay boss. Kaya lang pumayag si boss. Hoy, huwag mo ring kalimutan. Bawat sweldo mo ngayon, galing yan sa pera ni boss. Wala kayong makakain kung wala siya. Ang sama ng mga salita mo ah. Kahit wala ang amo mo, kakayanin ni boss magtagumpay. Walang hiya ka. Ikaw ang walang hiya. Ikaw talaga ang walang hiya. Walang hiya ka talaga. Walang hiya ka. Tito, tama na ang Mengmeng. Ano yun Mengmeng? pamilya na sina daddy at mom. Dapat magkasundo na kayo. Tama si Mengmeng. Tama. Noong nakaraan, may nakilala akong batang babae. Siya ang nagbigay liwanag sa buhay ko. Nahawakan ko na ang kamay niya. Ako naman ang magiging liwanag niya. Habang buhay.